Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 348 hanggang 55. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang malabong asul na dugo sa loob ng katawan ni Francis ay bumuo ng isang maliwanag na nagkokonekta sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata sa kanyang pinagmumula ng tunay na espiritu sa loob ng kanyang dantian. Ang sizzle ng True Spirit Lightning Fire ay nagtagumpay sa pagsanib sa nagyayelong lawa. Ang nagyayelong pond ay hindi lang ang pinagmumula ng mental energy ni Francis, ito rin ay power ng God's spiritual eyes ni Francis at ang core ng kanyang eye bloodline. Hanggang ngayon ay nanatili pa rin itong misteryo. Sa pamamagitan ng pagsubok, maaaring magsanib ang nagyayelong lawa at True Spirit Lightning Force sa loob ng maikling panahon at ang mahinang Asher Lightning na apoy ay paminsan-minsan ay kumikislap sa God's spiritual eye ni Francis. Sa puntong ito, kinopya ni Francis ang pamamaraan ng flaming eye ng Ghost-Eyed Man. Kung tutuusin, ang mata ang pinakamahinang bahagi ng katawan ng tao at ang nag-aalab na pamamaraan ng mata na ito ay pinakamahusay na ginagamit kaagad, hindi tuloy-tuloy. Hindi ito magagawa ng isang normal na mata. Napagtanto ni Francis. Nangangahulugan ito na ang mga walang makapangyarihang bloodline ng mata ay hindi magagamit ang kasanayang ito kahit na alam nila kung paano ito linangin. Ito ay dahil ang mga mata ng mga normal na tao ay mahina at hindi napigilan ang apoy. Sa pagkakataong ito, ang Lightning Flame Gods ay ni Francis ay nabuo at malamang na mas malakas kaysa sa lahat ng iba pa. Sa ngayon, ang mga diskarte sa mata ni Francis ay naglalaman ng Eye of Illusion, Eye of Eye Soul at Eye of the Heart. Ang Eye of Eye Soul ay nagkaroon ng isang malakas na opensa at dalubhasa sa paglock sa kalaban. Si Francis ay hindi nang ahas na gamitin ito ng madali. Sa kabilang banda, ang Lightning Flame God's Eye ay isang instant attack at tiyak na mas malakas kaysa sa Eye of Eye Soul. Hindi ko madaling gamitin ang Lightning Flame God's Eye kung hindi, napakadaling sunugin ang kaluluwa ng kalaban at gumawa ng higit pa kaysa sa nais na pinsala. Higit pa rito, ang kasanayang ito ay naglalagay ng maraming presyon sa espiritual na mata ng Diyos. Bahagyang nagsisi si Francis. Naiintindihan niya ang Lightning Flame God's Eye at tiyak na walang sapat na kontrol dito. Kaya't sa tuwing umaakyat ang lalaking may multo, si Francis ay nag-iinspeksyon at natututo ng isa o dalawang bagay mula sa kanya. Ghost Eye Soul Burner. Ang mga mata ng lalaking multo ay kumikinang sa apoy. Isang napakataas na dalubhasa sa true human rank ang umungol at bumagsak sa lupa na gumulong-gulong na parang tinorture. Eksaktong kontrolado ang Ghost Eye Soul Burner ng Ghost Eye o kung hindi ay madali para sa kalaban na aksidenteng mapatay ang kanyang kalaban. Ang sinumang matatalo sa kanya ay masasaktan sa isip at tiyak na hindi na makakabawi sa panahon ng Sacred True Dragon Gathering. Kaya naman, ang lalaking may mata ng multo ay isa ring bawal na kalaban na maraming mga henyo ay hindi nang ahas na labanan. Ang pamilyang Wu na ito ay talagang karapat-dapat na maging isa sa tatlong pangunahing pamilya ng mata. Sina Kaden at Hansel ay may same time na ekspresyon. Ang dalawang ito ay ka-level ni Topher ngunit lubhang maingat sa lalaking may multo. Narito ang tatlo mula sa tatlong mata na pamilya. Ang pamilya Tauba, pamilya Wu at pamilya Kyo. Nag-scan si Kaden sa buong lugar. Sa ilalim ng normal na mga sitwasyon, karamihan sa mga henyo bukod sa napakahusay na mga kahangahangang tao ay ayaw makipagkita sa tatlong pangunahing pamilya ng mata dahil ang kanilang mga kasanayan ay mahirap labanan. Tingnan mo ang entablado sa silangan. Ito ay mula sa pamilya Tauba. Ang mga tingin ng maraming mga henyo ay bumaling sa Northern Stage. Ang napakaraming kababalaghan mula sa Northern Stage ay si Linda at madaling naging pinakamataas. Sa pagkakataong ito ang kahalili mula sa pamilyang Tauba ay lumitaw sa Northern Stage. Taubachi mula sa isa sa tatlong pangunahing pamilya ng mata. Nakalok ang kanilang mga tingin sa gwapong binata. Ang kalaban ni Taubachi ay isang gumagalaw na babae na nakasuot ng pink. Mamatay ka. Bulalas ni na Francis, Yumi, Sanfeng at kumpanya. Heavenly Piercing Eye. Biglang naging matalim ang kalmadong mga mata ni Taubachi. Sure. Isang sugat ang naiwan sa mukha ni Darcy na dumiretso sa kanyang leeg. Ako. Inaamin ko ang pagkatalo.
Bulalas ng takot si Darcy. Sa pag-iisip kung paano niya hinabol ang fan-flying bandit kasama si Francis, ang kanyang lakas ay tungkol sa pinakamataas na true human rank ngunit ngayon ay wala na siyang pagkakataong lumaban. Ang pag-atake ng Heavenly Piercing Eye ay maaaring lumikha ng invisible blades na pumutol sa lalamunan ng kalaban. Napakalakas pa rin ng Heavenly Piercing Eye. Kung haharapin ko siya ang resulta ay malamang na tayong dalawa ang malubhang na sugatan. Solemn na ang ekspresyon ng lalaking may mata ng multo. Siyempre. Ang mga tao mula sa iba't ibang mga zone ay hindi maaaring labanan ang iba mula sa ibang mga zone sa ngayon. Kahit na ang mga mula sa parehong zone ay may mababang pagkakataon na makipaglaban sa isa't isa. Nakakatakot ang opensa ng Heavenly Piercing Eye na ito. At ito ay may kinikilingan sa pisikal na mundo. Kinagat ni Francis ang kanyang dila. Masyadong mabilis ang bilis ni Taobachi. Napakabilis kaya't ang espiritual na mata ng Diyos ni Francis ay hindi malok dito. Higit pa rito, ang Heavenly Piercing Eye ng kalaban ay may elemento ng hangin kaya kahit natutunan ito ni Francis ay hindi niya ito magagamit. Hilagang yugto. Nagpatuloy ang mga laban at tinalo ni Goddess Wendy ang kanyang kalaban sa bawat galaw. Walang kamalay-malay, si Francis ay pumasok sa 5 laban at nanalo silang lahat. Si Balmond ay nanalo ng 2 at natalo ng 3 samantalang si Yumi ay natalo sa lahat ng 5 at may malungkot na ekspresyon. Si OJ ay nanalo din ng 5 at naging mas mabangis sa bawat laban. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang tagumpay upang manalo ng 5 sunod. Siyempre. Sina Kaden, Hansel at ang Ghost-Eyed Man ay mayroon ding 5 panalo. Ang ika-7 laban. Umakyat muli si Francis, ang kanyang kalaban sa pagkakataong ito ay isang kabataang nakasuot ng itim sa tuktok na true human rank na may token na may sulyap ng pilak. Ang True Dragon token ni Francis ay mayroon lamang isang kislap ng tanso. Hehe kabataan, dito nagtatapos ang perpektong record mo. Bahagyang ngumiti ang kabataang nakaitim. Ito ang pinakamalakas na kalaban ni Francis sa ngayon. Sinabi ng kanyang token ang kanyang husay at kapangyarihan sa pakikipaglaban. Itim na uwak Chenggyeon. Ang pagkakaroon ng titulong itim na uwak ay nangangahulugan na ang kanyang bilis ay mabilis at hindi maraming tao ang makakahuli sa kanya. Naabot lang ng taong ito ang pinakamataas na 300 noong nakaraang pagkakataon ngunit mabilis itong tumaas sa pagkakataong ito, naging isang itim na kabayo na natalo lang ang 2 bronze token na henyo ng magkasunod. Maraming tao ang nakakakilala sa kabataang ito sa background ng itim. Ininspeksyon din ng itim na uwak na si Chenggyeon si Francis. Dahil pareho silang nasa hilagang yugto, alam din ni Chenggyeon na si Francis ay nanalo ng 6 na sunod-sunod na laban. Masasabing ang dalawang ito ay parehong itim na kabayo ng Northern Stage. Ang bilis ay ang aking kakayahan at ang aking paglilinang ay mas mataas kaysa sa iyo kaya't ang iyong bloodline ng mata ay hindi gaanong nakakaapekto sa akin. Ang itim na uwak na si Chenggyeon ay may nakaka-relax na hitsura ngunit sa katotohanan ay maingat. Sure. Sa isang iglap ay nawala si Chenggyeon at sa sumunod na pagkakataon, isang lalaking may itim na pakpak ang lumitaw sa hangin. Sure. Sure. Kasabay nito, maraming malabong figure ang lumitaw sa paligid ni Francis. Sa mga tuntunin ng bilis, si Chenggyeon ay mas mabilis pa ng bahagya kaysa sa ilang mga magsasaka sa simula ng mga yugto ng True Mystic rank. Walang silbi ang sinuman sa ilalim ng True Mystic rank. Biglang binuksan ni Francis ang kanyang God Spiritual Eye at naglock sa isang figure. Eye of Eye Soul. Ang yelong asul na mata ay naging isang nagyayelong lawa at ang lamig ay nabura ang kanyang dimensyon ng enerhiya sa pag-iisip. Ang malagim na mabilis na itim na uwak na si Chenggyeon ay biglang nanigas. Tila pumasok siya sa mundo ng yelo at ang lamig ng enerhiya ng pag-iisip ay gumuho sa kanyang isipan. Ang mental energy consciousness ni Chenggyeon ay nabalot ng ice blue light at sa huli maging ang kanyang mga iniisip ay nagyelo. Sa sandaling ito ay para siyang tumanda. Kasing bagal ng kuhol ang kanyang mga reaksyon at galaw. Higit pa rito, ang kanyang mental energy consciousness ay nabura ng kapangyarihan ng ice soul at halos mahulog sa mahimbing na pagtulog. Bam! Itinaas ni Francis ang kanyang paa at sinipa si Chenggyeon palabas ng stage. Nang bumagsak ang huli sa lupa ay sininok pa rin siya at maging ang kanyang mga iniisip at kilos ay naging mabagal.
Sa kabutihang palad, mabilis akong huminto. Pinunasan ni Francis ang kanyang malamig na pawis. Matapos tumaas ang level ng kanyang mental energy, ang kanyang mata sa kapangyarihan ni Ice Soul ay naging mas nakakatakot din at ang mga pag-ataking tulad nito na dumiretso sa kaluluwa ay mapanganib. Madali ang aksidenteng pumatay ng tao. Matapos manalo sa ikapitong laban, biglang naging purong bronze ang token ni Francis nang tumaas ang kanyang Dragon Blessing. Ang pagkatalo kay Chengian ay nangangahulugan na si Francis ay naging isa sa mga makapangyarihang itim na kabayo ng Northern Zone. 8 panalo, 9 na panalo, 10 panalo. Nagpatuloy ang mga laban ni Francis at naging mas maliwanag ang kanyang tansong True Dragon Token. Bukod sa napakagandang kahangahangang Diyosa na si Wendy at Kaden at kasama, ang iba pang mga henyo ay tumingin sa asul na buhok na kabataang ito ng may pag-iingat. Siyempre, hindi lang si Francis ang naging itim na kabayo sa Sacred True Dragon Gathering. Sa Northern Zone naroon din si OG at ilang iba pa. Kasabay nito, ang silangan, kanluran, timog at gitnang mga zona ay lahat ay may mga itim na kabayo. Sa Southern Zone na Wuheng, ipinagpatuloy ni Quincy at ng kumpanya ang kanilang winning streak at tinalo pa ang ilang mga henyo na nakakuha ng magagandang resulta sa nakaraang Sacred True Dragon Gathering. Ito ay lalo na para kay Wuheng na nag-iisa at casual na tinalo ang kanyang mga kalaban. Sa Western Zone ay mayroon ding mag-asawang itim na kabayo at isa sa mga ito ay isang babaeng Swordmaster na natalo ang kanyang mga kalaban sa isang galaw. Si Vanji iyon. Si Angelica ay naging isa rin sa 4 na itim na kabayo sa Eastern Zone. Sa itaas ng arena sa entablado ay pinanood ng mga Sovereigns of the Sacred Alliance ang kapana-panabik na laban ng 5 zone. Hehe, hindi nakakagulat na isa ito sa mga peak generation. Sa nakalipas na mga henerasyon mayroon lamang ilang itim na kabayo, hindi 12-dosenang. Tumango ang mga soberano. Sinuri ng Deputy Palace Lord sa gitna ang nakapalibot na mga estatwa ng bato, ang mga pagpapala ng henyong dragon ay patuloy na tumataas at nagpapatuloy pa rin. Nagbigay ng mahiwagang aura ang mga estatwang bato na tila mga alamat ng sinaunang panahon at tila nagbago ang kanilang mga ekspresyon habang pinapanood ang mga labanan. Weng! Tila nanginginig ang mag-asawang estatwa ng bato at nagsimulang tumaas ang aura nito. Tingnan mo. Ang isa sa mga soberano ay tumitig sa langit sa itaas ng sinaunang aura. Sa pagitan ng mga ulap ay lumitaw ang ilang transparent na figure. Malabo ang mga transparent na figure na ito at makikita ang mga palasyo, bundok, at mga aklatan. Isang mana na konektado sa kontinente. Hindi ka panipaniwala. Nagsisimula pa lang ang Sacred True Dragon Gathering. Kadalasan ang Inheritance Shadowlands ay lilito lamang sa kalagitnaan ng huling yugto ng Sacred True Dragon Gathering. Ang mga soberano ng Sacred Alliance ay natigilan. 349. Mukhang okay ang aura nitong Inheritance Shadowlands pero wala pa rin kasing ganda sa 4 Great Inheritance. Ang bronze na balat na higanteng Deputy Palace Lord ay tumingin sa mga ulap. Hehe, may lumabas ng Inheritance Shadowlands. Ibig sabihin, tiyak na magkakaroon ng mas maraming inheritance na kumukonekta sa kontinente. Tama, dati, kadalasan 1 o 2 mana at minsan wala. Ang mga miyembro ng Sacred Alliance ay lahat ay may karanasan. Puno ng pag-asa at saya ang kanilang mga mata. May kabuuang 9 na sovereign ang umupo sa entablado at tumingin sa ibaba sa mga laban sa ibaba. Unang round pa lang ang laban ng 5 zone. Ang sagupaan sa pagitan ng mga henyo ay magbubukas ng kanilang potensyal, na lumilikha ng higit pang henyo na mga pagpapala ng dragon. Kung mas maraming itim na kabayo ang nasa sinaunang arena, mas malaki ang paglaki ng pagpapala ng dragon. Sa pamamagitan ng labanan ng bloodline ng isang tao, ang talento, ang layunin ng labanan at ang potensyal ay ilalabas, na ginagawang bahagyang nagbabago ang sinaunang arena. Ang sinaunang arena ay napapaligiran ng bundok ng mga estatwang bato at lalo pang kitang-kita ang aura na kanilang binigay. Hilagang yugto. Naramdaman ni Francis na para siyang sinusuri ng mga nakapaligid na estatwa ng bato. Ang mga rebeltong bato na ito ay parang mga natutulog na Diyos na nagmasid sa mga labanan sa loob ng may paghanga o panghahamak.
Hanggat hindi ko nakikilala ang mga first tier na henyo tulad ni Kaden, ang Ghost-Eyed Man, si Hansel o ang napakaraming kababalaghan, ang aking Dragon Blessing ay patuloy na lalago. Napaisip si Francis. May kabuuang 6 hanggang 700 henyo sa Northern Zone at mahirap makilala ang isang tao. Gayunpaman, ang Sacred True Dragon Gathering ay mayroon ding isa pang panuntunan. Kung hindi mo kayang hamanin ang isang tao ngunit kung matatalo ka, doble ang matatalo sa orihinal na Dragon Blessing at kung manalo ka, kalahati lang ng orihinal na halaga ang iyong mananalo. Higit pa rito, mayroon lamang 3 pagkakataon ang isa na gawin ito. Hindi maraming tao ang gustong gawin ito. Kahit na ang 5 napakahusay na prodigy ay hindi madaling gawin ito maliban kung ito ay nasa dulo at kailangan nilang makahabol sa iba. Lahat ay nakasalalay sa tadhana. Nakinig si Francis sa True Dragon Token at nakipaglaban sa sinumang nakilala niya. Sa ngayon ay hindi masama ang kanyang swerte at hindi niya nakilala ang napakaraming prodigy o ang 3 tao sa unang baitang. 10 panalo. 11 panalo. 12 panalo. Isa-isang tumaas ang mga tagumpay ni Francis. Maaari niyang talunin ang sinuman sa ilalim ng True Mystic rank at gugugol ang natitirang oras upang umintindi. Ang labanan ng 5 sona ay magpapatuloy mula 10 hanggang 15 araw o mas matagal pa. Sa mahigit 1 dosenang labanan, naging mas malinaw ang sitwasyon ng Northern Zone. Ang pinakamalakas ay malinaw naman ang napakalaki na kababalaghan si Goddess Wendy. Bukod sa kanya ay naroon ang 3 sa unang baitang, si Kaden, lalaking may mata ng multo at si Hansel. Ang 3 ito ay maihahambing lahat kay Topher at malamang na matatalo si Francis laban sa 3 ito. Pagkatapos noon ay ang pangalawang baitang na binubuo ng 5 hanggang 6 na eksperto sa True Mystic rank. Sa wakas, turn na ng mga itim na kabayo. Ang ibig sabihin ng mga itim na kabayo ay hindi sila lumahok sa nakaraang Sacred True Dragon Gathering at ang kanilang mga token ay puti. Sa kasalukuyan, mayroong 4 na totoong itim na kabayo, Sandra, Humphrey, Francis at OG. Ang 4 na ito ay lahat ay nanalo sa kanilang mga laban mula sa simula. Ang 4 na kabayo ay may kakayahan at pagkakataon na maabot ang ikalawang baitang ngunit medyo malayo pa rin sa unang baitang. Ang isang measly Northern Zone ay may 4 na itim na kabayo. Nagulat si Kaden. Hehe, Kuya Chin, wala akong nakitang mali. Ang batang asul na buhok na iyon ay talagang isang itim na kabayo. Bahagyang ngumiti ang parisukat na nakaharap sa kabataan noon. Sa 4 na itim na kabayong ito na sina Sandra at Humphrey ay nasa mga panimulang yugto ng True Mystic rank at napakalakas. Lalo na si Sandra, kapatid siya ni Goddess Wendy at maaaring banta ako. Para naman kina Francis at OG na nasa maaga at huli na mga yugto ng True Human rank, gaano man kalakas ang kanilang mga nagagawa, gaano man kalakas ang kanilang bloodline. Casual na sabi ni Kaden. Pakiramdam ko ay hindi lang ganoon ang lakas ni Francis ngunit talagang mas malakas si Sandra. Ang parisukat na mukha kabataan shock kanyang ulo. Kasabay nito ay umakyat sa entablado ang isang 17 hanggang 18 taong gulang na batang babae na may kaakit-akit na mukha. Ang babaeng ito ay isang malamig na kagandahan at naglabas ng nakakagigil na aura. Ang Sandra na ito ay nanalo na sa 19 na laban. Bukod kay Goddess Wendy, siya ang pinakamalakas na babae sa Northern Zone. Nagulat lahat ang mga manunood sa hitsura at lakas ni Sandra. Walang iba maliban kay Goddess Wendy at sa unang baitang ang kalaban ni Sandra. Zizi, munting kagandahan, matagal ko nang narinig ang kakayahan ng iyong Mystic Eyes Palace. Gusto ka nitong hamanin. Isang kaawa-awang pimple face na lalaki ang lumakad papunta sa stage. Ang True Dragon Token ng lalaking ito ay naglabas ng mahinang silver light at ang kanyang cultivation ay umabot na sa mga unang yugto ng True Mystic rank. Ito ay si Tiansan. Ang lalaking ito ay umabot ng 50 to 60 at last time. Mukhang nataman si Sandra ng matigas na buto. Inaabangan ito ng lahat ng mga manunood. Sa isang gilid ay ang pinakamalakas na itim na kabayo sa Northern Zone at ang isa ay isang True Mystic rank expert. Ang pangit na bading, talo. Inihayag ni Sandra ang hitsura ng pagkasuklam. Extreme Northern Ice Wind. Itinulak ni Sandra ang kanyang mga kamay at lumitaw ang isang ice blow na hangin na umuungol patungo kay Tiansan.
Ginamit na ni Goddess Wendy ang hakbang na ito noon at ang kanyang mga kalaban ay agad na nagyelo dahil dito. ZZ. Little Beauty, huwag masyadong apurahin. Itong kapatid na ito dito ay masisiyahan ka. Ngumiti si Tiansan nang may pagnanasa at winagiway ang kanyang braso, nagpadala ng 12 ng madilim na kulay abong ilaw patungo kay Sandra. Boom! Ang sagupaan ng True Mystic Rank ay nagdulot ng pagsabog na lumawak ng 1 milya. Napaatras si Sandra sa hangin. Ang paglilinang ni Tiansan ay mas mataas kaysa sa kanya at mas may karanasan. Naunawaan na ng mga nasa True Mystic Rank ang kanilang Roots of Elo at maaaring gamitin ang tulong ng Heaven Earth Yuan Chi para makatawag ng mas maraming kapangyarihan. Kung ikukumpara sa totoong human rank, mas malakas sila. Sa madaling sabi, ito ay ang pagkakatugma sa pagitan ng kasanayan at ng Heaven Earth Yuan Chi. Halimbawa, Sandra. Bukod sa kanyang malamig na chi ng True Spirit, maaari din niyang tawagan ang katulad na Yuan Chi sa labas ng mundo. Ang chi ng True Spirit ng mga nasa True Mystic Rank ay may mas mataas na kalidad at dami kaysa sa True Human Rank. Ang pinagkaiba lang ay naintindihan nila ang ugat ng mga batas at sa mga tuntunin ng pagbawi, engravings ng Heaven Earth Yuan Chi o ang kapangyarihan at hanay ng mga kasanayan, nalampasan nito ang True Human Rank. Nakakuha ang God Spiritual Eye ni Francis ng ilang kapaki-pakinabang na impormasyon mula sa labanan sa pagitan ng True Mystic Ranks. Habang nanonood siya, ginagamit din niya ang kanyang lightning inheritance sa dimensyon ng kaliwang mata niya sa paghahambing ng mga ito. Icewind Phoenix Wings. Sigaw ni Sandra at may lumitaw na Ice Phoenix sa hangin. Tila mayroon din itong sinaunang bloodline na kapangyarihan na idinagdag dito. F***, nababaliw na ang asong ito. Bulalas ni Tiansan nang lumitaw ang isang spiritual grade na sandata sa kanyang kamay at naglaslas, na bumubuo ng isang arko na 12 ng yarda ang haba. Ang bagyo ng Ice Phoenix ay nakipagsagupaan sa madilim na kulay abong arko. Ang nakakatakot na mga alon ng hangin ay umaabot mula 1 milya hanggang 2 milya. Ang natitirang enerhiya mula sa labanang ito ay halos makasira ng isang nayon. Naramdaman ng mga henyong nanunood ang pagkibot ng kanilang puso. Kung ang isang normal na True Human Rank ay nahulog sa labanang ito, sila ay naputol. Malakas talaga ang True Mystic Rank. Ang mental energy ko ay maihahalin tulad sa True Mystic Rank. Kung gusto ko talagang bumuo ng ugat ng mga batas, in theory kaya ko. Si Francis ay unang bumantong hininga sa kanilang lakas pagkatapos ay nakakagulat na nalaman na ang kanyang mental energy level ay maihahambing sa True Mystic Rank. Bukod sa kalidad at dami ng chi ng True Spirit, ang pangunahing pagkakaiba ay mental energy. Ang simbolo ng isang True Mystic Rank ay ang pag-unawa at pagbuo ng sarili nilang law root. Ito ay upang bumuo ng isang binhi na maaaring makipag-ugnayan sa langit at lupa. Ang binhi ay, sa katotohanan, ang pinagmulan ng tunay na espiritu dahil ang pinagmulan ng tunay na espiritu ay batay sa pamamaraan ng paglilinang ng isang tao at hinigup ang Heaven Earth Yuan Chi. Sa teorya hanggat sapat ang antas ng enerhiya ng isip ng isang tao, maaari silang bumuo ng ugat ng batas. Biglaan. Isang nakakatakot na kaisipan, isang mapangwasak na plano ang nabuo sa isip ni Francis. Maaari ko bang gawin ito sa loob ng 10 araw? Kung magtagumpay ako, magkakaroon man lang ako ng base cultivation na maihahambing sa mga unang yugto ng True Mystic Rank at magkakaroon ako ng mas mataas na tsansa na maabot ang nangungunang 10. Magkakaroon pa ako ng pagkakataon na labanan ang napakaraming kababalaghan. Hindi mapigilan ni Francis na huminga ng malalim. Habang iniisip niya iyon ay nanginginig ang buong katawan niya. Sa teorya, maaaring gumana ang planong ito ngunit ang mahalagang bahagi ay kung mabubuo ni Francis ang kanyang ugat ng batas o hindi. Basag. Pang! Isang nakakagulat na slam ang nagmula sa northern stage at isang yelong bundok na may nakakatakot na lamig ang bumalot kay Tiansan. Boom! Nahulog si Tiansan sa entablado at muntik nang maging yelo habang patuloy na suminok sa pagkabigla. Kaka-rating mo lang sa True Mystic Rank hindi pa natatagalan dahil ang iyong ugat ng batas ay maihahambing na sa mga unang yugto ng True Mystic Rank. Ang iyong bloodline ay malalim din at tiyak na natanggap mo ang asensya ng Mystic Eyes Inheritance. 350 pagpili ng aaway. Hilagang yugto.
Natapos ang labanan sa pagitan ng True Mystic Ranks na nanalo si Sandra. Tunay nga, siya ay karapat-dapat na maging isang sumisikat na bituin ng Mystic Ice Palace. Kaka-rating lang niya sa True Mystic Rank hindi pa katagal at natalo niya si Tiansa na nasa maagang yugto ng True Mystic Rank. Malamang sina Sandra at Goddess Wendy ay parehong nakatanggap ng asensya ng Mystic Ice Inheritance. Napabuntong hininga sa paghanga ang henyo sa ibaba. Ang Mystic Ice Palace ay sikat sa buong kontinente at hawak ang isa sa 4 na dakilang pamana, ang Mystic Ice Inheritance, at mabubuksan nila ito minsan sa bawat 12-dosenang taon. Sa 10 Great Clans ranking ang Mystic Ice Palace ay palaging mataas at sa bawat Sacred True Dragon Gathering ay magkakaroon sila ng ilang peak prodigy. Ang Sandra na ito ay nilinang sa isang Ice Elemental na kasanayan na mas mahusay kaysa sa aking Lightning Inheritance at mayroon din siyang malakas na bloodline. Pinanood ni Francis ang labanan mula simula hanggang wakas at naramdaman na ang nakakatakot na lakas ni Sandra ay maaaring sapat na upang maabot ang antas ni Topher at Kayden. Si Tiansa ay hindi rin kapanipaniwala at may pagkakataong maabot ang nangungunang 30 sa pagkakataong ito. Ang kanyang lakas ay nasa ibaba lamang ng unang baitang. Kung haharapin ni Francis si Tiansan, wala siyang ganap na kumpiyansa na manalo at kahit na gawin niya ito ay magiging mahirap na labanan. Pagkatapos ng laban na ito, si Sandra ay naging numero 1 itim na kabayo sa Northern Stage at isa pa nga sa mga nangungunang itim na kabayo sa buong Sacred True Dragon Gathering. Sandra, napakahusay mo sa laban na ito. Ang napakaraming kahangahangang Diyosa na si Wendy ay nagpahayag ng isang pambihirang ngiti. Big sis, first round pa lang ito at napilitan na akong gamitin ang bloodline ko. Bahagyang mabilis ang paghinga ni Sandra. Ang kanyang laban noon ay hindi madali ngunit ang tansong True Dragon Token sa kanyang kamay ay nagsimulang maging pilak, ibig sabihin, ang kanyang Dragon Blessing ay tumaas ng husto. Bata, kailangan mong maunawaan na maraming mga henyo dito ang maaaring hamanin ang mga may mas mataas na paglilinang. Ito ay hindi kapanipaniwala para sa iyo na talunin si Tiansa na may mababang paglilinang. Hinaplos ni Goddess Wendy ang buhok ng kapatid na may pagmamahal. Ang hilagang yugto. Pagkatapos ng 20 laban ay naging mas malinaw ang sitwasyon. Sa 4 na itim na kabayong si Sandra ang nangunguna, pangalawa si Humphrey sa maagang yugto ng True Mystic Rank Cultivation at gumuhit siya kasama ng isa pang eksperto sa True Mystic Rank. Pangatlo si Francis na nanalo din ng 20 laban at sumunod sa kanya sa pang-4 ay si OG. Gayunpaman, sa 22 labanan, ang swerte ni OG ay medyo masama at nakilala niya si Kayden. Si Kayden ay isang alamat sa buong kontinente at mas mataas pa ang ranggo kaysa kay Topher sa huling Sacred True Dragon Gathering. Boom! Na-activate ni OG ang kanyang bloodline power sa sandaling umakyat siya sa entablado at ang kanyang mga mata ay kumikislap na may sizzles ng purple gold at ang kanyang mga kalamnan ay balto, na nagmistulang isang mini giant. Sa sandaling iyon ang kanyang mga pisikal na katangian ay umabot sa isang nakakatakot na estado na maaaring mapunit ang normal na True Mystic Ranks gamit ang kanyang hubad na kamay. Earth Hell Wind Cloud Stick. Ikinaway ni OG ang kanyang ginto at pilak na stick sa paligid at lumabo na may mapang wasak na hangin na sumasakop sa 100 yarda na radius. Sa mga tuntunin ng lakas ng labanan, si OG ay halos maihahambing sa isang True Mystic Rank. Napakakakaiba ng kanyang bloodline power. Kung mas nasugatan siya ay mas marami siyang lakas sa labanan. Gankun Righteous Air Technique. Ang mga mata ni Kayden ay parang mga bituin at ang kanyang katawan ay nagradiated ng malaking halaga ng chi ng True Spirit na konektado sa langit na Earth Yuan Chi. Hu! Isang lilang liwanag ng bituin ang agad na sumikat sa radius ng 1 milya. Ta! Bulalas ni Kayden at isang palad na binubuo ng purple starlight ang bomb alot sa lugar. Mayroon itong hangin ng katwiran at pinigilan ang mga demonyo at mga hayop. Tuwang-tuwang winuwagayway ni OG ang kanyang stick ng mapang wasak na hangin ngunit gusot pa rin. Bam! Ang napakalaking kapangyarihan ay agad na nagpaubo ng dugo kay OG. Ang pagkakaibang ito sa lakas ay hindi mahuli sa bloodline o kasanayan. Hindi nagulat si Francis sa pagkatalo ni OG. Kung tutuusin, ang kalaban ay ang level ni Topher at nagkaroon ng pagkakataon na maabot ang top 20 kung hindi man top 10. Sa kasamaang palad, ito ay masyadong mabilis.
Ang spiritual eye ng Diyos ni Francis ay nakalok sa Chi of True Spirit ni Kaden at kung paano nakipag-ugnayan ang kanyang ugat ng batas sa langit na Earth Yuan Chi. Gayunpaman, ang lakas ng labanan ni Kaden ay mas malakas kaysa sa inaakala at napigilan si OG sa isang galaw lamang. Ang huli ay hindi nagkaroon ng anumang pagkakataon. Ipinikit ni Francis ang kanyang mga mata at pinagsanib ang kanyang kamalayan sa kanyang pinagmumula ng tunay na espiritu upang maramdaman ang lalim. Ang aking pinagmumula ng kalaliman ng tunay na espiritu ay pangunahing nagmumula sa Lightning Inheritance at pagkatapos ay ang Mystic Flower Treasured Bible. Nag-analyze si Francis ng paunti-unti. Kapag nagkaroon ng true mystic rank fighting, manunood siya sa kanilang laban kahit saang zone ito naruroon. Sa pamamagitan ng mga inspection na ito, nakakuha siya ng ilang mga insight. Ang ugat ng mga batas ay upang bumuo ng isang ugat na may pangunawa at gamitin ito upang humiram ng kapangyarihan mula sa langit at lupa. Isang linya ng pag-iisip ang lumitaw sa puso ni Francis. Ang ugat ng batas ay ang paggamit ng pinagmulan ng tunay na espiritu bilang isang binhi pagkatapos ay gumamit ng mental na enerhiya upang madama ang Heaven Earth Yuan Chi. Sa ganitong paraan magiging mas malakas ang bawat galaw ng mga magsasaka. Dahil ang mga nasa true mystic rank ay may ugat ng mga batas, bawat isa sa kanilang mga aksyon ay maaaring tumawag sa kanilang kapangyarihan ng langit at lupa, ngunit ang mga nasa true lord rank lamang ang maaaring direktang itawag, ang langit na Earth Yuan Chi. Siyempre, ang mga nasa true mystic rank ay maaari ding magdirekta sa Heaven Earth Yuan Chi, ngunit katulad lamang ng epekto ng pagtawag. Matapos ang tren ng pag-iisip na ito ay naging malinaw. Kailangan pa ni Francis ng dalawang hakbang para mabuo ang kanyang ugat ng mga batas. Una, kailangan niyang maunawaan ang Heaven-Earth laws at kailangan niyang magkaroon ng sapat na pangunawa. Ito ang mahalagang hakbang na kulang kay Francis. Ang ikalawang bahagi ay kailangan niyang bumuo ng isang ugat ng batas sa loob ng kanyang mental energy world sa pamamagitan ng paggamit sa source ng True Spirit bilang binhi. Magagawa lamang ito ni Francis kung ang kanyang mental energy ay sapat na mataas. Ang pangunahing bahagi ay ang unang punto. Kailangan kong pagsamahin ang Lightning Inheritance at Mystic Flower Treasured Bible upang maunawaan ang isang natatanging batas. Ipinikit ni Francis ang kanyang mga mata at nagsimulang umintindi. Sa katotohanan, maaari siyang bumuo ng ugat ng batas para sa alinman sa dalawang Lightning Inheritance at ugat ng batas at ito ay magiging mas madali, ngunit gusto ni Francis ang pagiging perpekto. Nais niyang bumuo ng ugat ng batas sa pagsasanib ng Lightning Inheritance at Mystic Flower Treasured Bible. Nangangahulugan ito na ang pagiging komplikado at kahirapan ng pagbuo ng ugat ng batas ay ilang beses ang pamantayan. Sa kabutihang palad, si Francis ay hindi isang normal na tao at nagkaroon ng tulong ng God Spiritual, ay pati na rin ang malaking pinagmumula ng mental energy na nagbigay daan din sa kanya na magkaroon ng mataas na pangunawa at pangunawa. Sa loob ng kanyang isip, ang malalalim na linya ng kidlat ay nakipag-ugnayan sa mga malabong bulaklak. Kasabay nito, ang simbolo ng kidlat sa noo ni Francis ay kumikislap at may mga palatandaan ng pag-crack. Hindi mahirap para sa akin na unawain ang ugat ng batas, ngunit ang tanging problema ay oras. Dapat kumpletuhin ni Francis ang kanyang ugat ng batas sa pagitan ng 10 hanggang 15 araw. Sa ganitong paraan lamang siya makakarating sa mas mataas na lugar. Lumipas ang oras. Si Francis ay nahuhulog sa kanyang mundo ng mental na enerhiya at ang mga insight ng mga batas ay nakapalibot sa kanyang katawan. Sa isang kisap mata, ilang araw na ang lumipas. Nagpatuloy ang 5 labanan sa zona. Sa Northern Stage, ang napakaraming kahangahangang Diyosa na si Wendy ay nanindigan pa rin. Si Kaden at ang ghost-eyed na lalaki ay wala pa ring natalo. Ang swerte ni Hansel na masama at nakilala si Goddess Wendy bago natalo sa 2 hanggang 3 galaw. Ang gitnang yugto. Walang kapantay sa ilalim ng langit. Ang palad ni Trevor ay napuno ng isang misteryosong liwanag na dumurog sa lahat ng bagay sa landas nito at nagpang-inig sa entablado. Isang gintong dragon ang tila lumitaw mula sa kanya at tila umuungal. Pang! Si Prince Jin ay nagluwa ng isang subo ng dugo habang siya ay pinalipad mula sa entablado habang ang Kapitan ay lumitaw sa kanyang bibig.
Hindi alam kung kaluwalhatian o kalungkutan ang makipagsapalaran sa numero 1 prodigy na si Trevor. Si Trevor ay nasa pinakamataas na True Mystic rank at sapat na ang kanyang lakas para ilipat ang mga nasa True Lord rank. Higit pa rito, ang Unparalleled Under the Heaven skill ay isang pamamaraan na nagpawala ng kulay sa ibang mga mana. Sa Northern Stage, biglang binuksan ni Francis ang kanyang mga mata. Weng! Biglang umiling ang True Dragon token niya at itinuro siya sa stage. The 44th match. My turn. Walang ekspresyong tumayo si Francis at tumalon sa hilagang entablado. Pagkatapos ng 44 na tuloy-tuloy na panalo, si Francis ay naging isa sa mga itim na kabayo ng Northern Stage. Sa yugtong ito ang kanyang True Dragon token ay naging malalim na bronze at nagkaroon ng sizzle ng silver. Ito ay dahil si Francis ay malakas at maswerteng naabot niya ang resultang ito. Ang dahilan kung bakit siya swerte ay dahil hindi pa rin nakikilala ni Francis ang napakaraming prodigy o ang mga henyo sa unang antas. Sa kabilang banda, sina Oji at Humphrey ay nakatagpo ng mga malalakas na kalaban at natalo noon. Maging si Sandra ay nakilala si Tian-san, isang eksperto sa True Mystic rank. Shua! Isang malamig na batang babae na nakasuot ng nyebe ang biglang lumutang sa Northern Stage. Ito ay isang mukha na gawa sa yelo na maaaring sirain ng mga bansa. Ang malakas na True Mystic rank aura ay nakipag-ugnayan sa Heaven Earth Ice Yuan Chi at bumuo ng nakakatakot na lamig. Si Francis ay suminok at ang lamig ay sapat na upang palamigan ang buto. Hua! Ang mga bulalas ay nagmula sa ibaba ng hilagang yugto habang sila ay napuno ng pananibik at pag-asa ngunit higit pa rito ang nalulugod. Mukhang hindi maganda ang swerte ko. Nais muna ni Francis na tapusin ang labanan sa lalong madaling panahon, ngunit ang kalaban ay ang pinuno ng 4 na itim na kabayong Sandra. Sandra, hinamon mo si Francis. Kung manalo ka, maaari ka lang manalo ng kalahati ng orihinal na halaga at kung matalo ka, doble ang iyong matatalo sa karaniwan. Nagsalita ang hukom at muling nagbabala. Naiintindihan ko. Ang malamig na mga mata ni Sandra ay nakatutok kay Francis. Nagulat si Francis nang marinig ito. Ang kanyang laban ay dahil hinamon siya ni Sandra at hindi isang random na laban. Ang mga patakaran ay nagsasaad na ang isa ay maaaring hamanin ang isa pa ngunit ang lahat ay may 3 pagkakataon lamang. Sandra, bakit mo ako hinahamon? Tumalon ang puso ni Francis habang kumikislap ang kanyang mga mata. 351. Ang kagandahang ito ang pinakamakapangyarihang kalaban ni Francis na nakilala niya sa ngayon. Ang pangunahing punto ay ang kanilang labanan ay hindi sa direksyon ng True Dragon token ngunit gawa ng tao. Napaisip siya nito. Bukod sa pagsali sa mga laban, madalas niyang inunawa ang kanyang ugat ng batas at hindi gaanong pinapansin ang labas ng mundo. Sa katotohanan, ang katotohanan ay hindi komplikado. Sa 4 na itim na kabayo sa hilagang yugto, sina Sandra at Francis lamang ang may 44 na panalo. Ang swerte ng batang lalaking iyon na may kulay asul na buhok ay palaging mabuti. Kaya naman siya ay kapantay ni Sandra. Hehe, mukhang kasing competitive ni Sandra ang kapatid niya. Hindi siya papayag na mangyari ang ganoong bagay. Karamihan sa mga henyo ay mapaglaro, naghihintay na manood ng magandang palabas. Tahimik na nakatayo si Sandra sa entablado at ang kanyang mga mata ay puno ng pagkasuklam at pang-aalipusta. Ang isang maliit na maagang yugto ng True Human rank ay kapantay ko. Ito ay isang kahihiyan sa buong Northern Zone. Ako ang numero 1 itim na kabayo. Nagsalubong ang mga kilay ni Sandra at lalong naiinis ngunit ang swerte ni Francis ay palaging mabuti at hindi nagpatalo. Gusto niyang maging numero 1 itim na kabayo ng Northern Zone at maging ang buong numero 1 Black Horse Star ng Sacred True Dragon. Ito ang dahilan kung bakit niya hinamon si Francis. No wonder. Buti na lang naiintindihan ko na rin ang ugat ng batas at ngayon lang siya nakarating sa True Mystic rank kaya magagamit ko siya para tulungan ako. At saka, kapareho ng elemento ko ang bloodline power niya. Madaling tinanggap ni Francis ang katotohanan. Bagamat wala siyang masyadong pagkakataong manalo, matutulungan siya nitong umunlad. Blue-haired brat,
Dito nagtatapos ang swerte mo. Naiinis na sabi ni Sandra habang binalot ng lamig ng True Spirit Realm si Francis. Katatapos lang niyang makapasok sa True Mystic Rank at ang kanyang ugat ng batas ay maihahambing sa mga unang yugto ng True Mystic Rank, ibig sabihin ay makapangyarihan ang kanyang mga kasanayan. Sa makatuwid, ang buong malamig na aura ni Sandra ay maaaring agad na sirain ng isang normal na True Human Rank na makipaglaban. Damang lamig. Si Francis ay sininok ngunit ang kanyang mental energy ay nanatiling hindi nasaktan. Sure. Binuksan ni Francis ang kanyang God Spiritual Eye at nakalock kay Sandra. Ang snow robe ni Sandra ay nagsimulang maglaho sa mata ni Francis at ang transparency ay isa lamang sa pangunahing kapangyarihan ng God Spiritual Eyes. Gayunpaman, hindi ito ginawa ni Francis dahil siya ay isang pervert. Sa isang iglap ang figure ni Sandra ay napalitan ng dugo at chi ng True Spirit. Ipinakita rin ang kanyang bloodline power. Ang pinakamalinaw ay ang chi ng tunay na espiritu na umaabot sa buong katawan. Walang hiya na bastard. May naramdaman si Sandra at namula ang kanyang mukha bago naging malamig. Extreme Northern Ice Wind. Bulalas ni Sandra at iwinagayway ang kanyang jade na kamay, na nagpatawag ng ice blue winds na umaalulong patungo kay Francis. Mga nakakabaliw na pag-atake. Isang radius na 1 milya ang napuno ng hangin ng Extreme Northern Ice Wind. Isang hangin lang ay sapat na para agad na i-freeze ang pinakamataas na True Human Rank sa isang block ng yelo. Dahil siya ay nagalit at napahiya, patuloy na nagpadala si Sandra ng 7 hanggang 8 Extreme Northern Ice Winds na makakasakit pa sa normal na True Mystic Rank. Naramdaman na lamang ni Francis ang isang malamig na pakiramdam na dumating na naging dahilan upang umikot ang kanyang chi of True Spirit. Ang ugat ng batas na nilikha ng isang True Mystic Rank expert ay maaaring sugpuin ang mga nasa True Human Rank. Higit pa rito, ang kanyang paglilinang at kakayahan ay parehong nakahihigit kay Francis. Hiu! Si Francis ay naging isang kidlat na nawala sa kanyang orihinal na lugar. Sure. 2 hanggang 3 kidlat ni Francis ang lumitaw sa hangin sa susunod na segundo. Kabilang sa kanilang dalawa ang mga clone na ginawa mula sa Yin Shadow Cloak ni Francis. Boom! Bam! Bam! Sumabog ang nagyayelong hangin at agad na durog patungo sa kinaroroonan ni Francis, sinisira ang dalawang clone sa proseso. Sa sandaling ito, napilitan si Francis na umatras at ginamit ang kanyang Claw of Lightning pati na rin ang Waves of Lightning ngunit walang makakapigil dito. Ang superioridad sa ugat ng batas, paglilinang at kasanayan ay sobra. Ang babaeng ito ay talagang karapat-dapat na maging malapit sa antas ni Topher at Kaidan. Tiyak na matatalo si Francis sa sagupaan. Hindi pa niya ginagamit ang kanyang bloodline power o ang kanyang 4-eye bloodline powers. Sa kasalukuyan ay ginagamit lamang niya ang kanyang God Spiritual ay pati na rin ang kanyang kalamangan sa bilis. Ngunit hindi pa rin ginamit ni Sandra ang kanyang bloodline power o ang kanyang mga hakbang sa pagpatay. Kuko ng kidlat. Extreme Northern Ice Wind. Ang kuko ng kidlat ay tumama patungo sa Extreme Northern Ice Wind. Basag. Agad na nabasag ang Claw of Lightning at ang natitirang hangin ay humampes kay Francis. Hakbang sa Teleportation Lightning. Naglaho ang figure ni Francis at muling lumitaw ng ilang yarda sa labas, na iniiwasan ang ubod ng paggalaw. Ang mga manunood ay nanunood ng may kilabot na mga puso. Si Francis ay parang naglalakad sa isang mahigpit na lubad. Anumang pagkakamali ay magreresulta sa pagiging isang block ng yelo. Gayunpaman, palaging makakaiwas si Francis sa panganib. Maaaring kontrolin ng espiritual na mata ng kanyang Diyos ang sitwasyon at suriin ang landas ni Sandra ng Chi of True Spirit, kasama na kung saan ito nagpunta at pagkatapos ay tansyahin kung aling ruta ang tatahakin nito. Sure. Hiu. Mabilis at maliksi ang galaw ni Francis sa pinagsamang Lightning Inheritance at Mystic Flower Treasured Bible. Si Sandra ay hindi nagpakadalubhasa sa bilis at lahat ng kanyang mga ruta sa pag-atake ay tininiktik ni Francis, na nagpapahintulot sa kanya na magtagumpay sa pag-iwas sa bawat oras. Although ang strong mo at I can't take your move straight on, but if you can't hit me, what else can you do?
Lumiwanag ang figure ni Francis sa entablado at tila medyo casual. Ang espiritual na mata ng kanyang Diyos ay nakalock kay Sandra sa simula pa lamang at siniyasat ang paggamit nito sa ugat ng batas. Binawi ng mga henyo sa ibaba na naghihintay na manood ng palabas ang kanilang pagiging mapaglaro at pagmamaliit. Ang ilan sa mga nangungunang henyo sa halip ay may mga solemn na ekspresyon. Bagaman ang Francis na ito ay mukhang hindi nanalo, siya talaga ang kumokontrol sa sitwasyon. Naging maingat ang ekspresyon ni Hansel. Iniisip niya ang resulta kung ang lahat ng ruta ng kanyang espada ay nakita ni Francis sa ibabaw ng kanyang maliksi na bilis. Ang bloodline ng mata ng batang ito ay may ganitong pambihirang kakayahan. Ang mga mata ng lalaking may multo ay kumislap sa selos. Una, ang kanyang kapangyarihan sa linya ng dugo ay maaaring magkusa at pangalawa, ang kanyang malaking pinagmumulan ng enerhiya sa pag-iisip ay maaaring magbigay daan sa kanya upang magawa ang isang hindi kapani-paniwalang gawain sa landas ng mga ilusyon ng enerhiya ng isip. Higit pa rito, sinabi sa kanya ng instinct na ang God spiritual eye ni Francis ay hindi kasing simple ng hitsura nito dahil ang sarili niyang eye bloodline ay naging uneasy nang makilala nito ang God spiritual eye ni Francis. Pinamumunuan ng brat na ito si Sandra. Tumaas ang kilay ni Goddess Wendy na nanunood. 12-12 ng mga galaw mamaya. Ang figure ni Francis ay kumikislap kung saan-saan at may kaunting estilo ng Water Moon Pirate dati. Ang kanyang God spiritual eye ay patuloy na nakalock kay Sandra at tanging dumpensa. Hindi pipi si Sandra at nabawi ang kanyang kalmado, hindi sinasayang ang kanyang Chi of True Spirit. Kung ganoon, malamig ang ekspresyon ni Sandra at ngumisi siya habang mabilis na kumalat ang kanyang Chi of True Spirit. Hindi maganda. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Francis. Nakita niya ang ugat ng batas ni Sandra na namumulaklak ng husto at lumitaw ang isang mapanganib na pakiramdam. Iceblade Windstorm. Bulalas ni Sandra habang tumatalon siya sa langit at patuloy na ginagalaw ang kanyang mga kamay, na nagpapadala ng mga bagyo ng hangin sa bawat direksyon. Ang mas nakakatakot ay ang mga tipak ng yelo ay lilito sa tabi ng bagyo ng hangin at dudurog pa nga ang mga bundok. Sumayaw si Sandra at ang saklaw ng Iceblade Windstorm ay tumaas sa 100 yarda. Saan man siya magpunta, susundan siya ng mapangwasak na unos na iyon. Bilang isang eksperto sa True Mystic rank, ang bilis ni Sandra ay hindi mas mabagal kaysa kay Francis. Ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan niya at ni Francis ay liksi ngunit sa pamamagitan ng Iceblade Windstorm, nabawasan niya ang puwang na kailangang iwasan ni Francis. Ang hanay ng mga pag-atake mula sa True Mystic rank ay lumalampas sa True Human rank ng higit sa isang level. Bumagsak si Francis sa lupa na may tame time na ekspresyon. 3-flowered treasured lotus. Sa isang kalmadong ekspresyon, isang 3 kulay na lotus ang lumitaw sa ilalim ng mga paa ni Francis. Weng! 3 talulot ng berde, asul at lila na pinalawak mula sa lotus, na bumubuo ng 3 kulay na hadlang. Ding tok! Tok! Lumipad ang mga sparks kung saan-saan sa 3-flowered treasured lotus at ang mga tama mula sa Iceblade Windstorm ay nagpalabo ng kulay sa 3 kulay na petals. Nagpakawala ng mahabang hininga si Francis habang nakatayo siya sa 3-flower treasured lotus. Ang mga kakayahan sa pagtatanggol ng 3 bulaklak na treasured lotus ay walang alinlangang makapangyarihan. Ang 3-flowered treasured lotus ay nagbigay ng hypnosis at hormone smell na nagpabulalas at napaatras si Sandra ng 12-12 ng yarda. Walang hiya. Bahagyang namula ang mukha ni Sandra at nag-init ang kanyang katawan. Naiinis niyang tinitigan si Francis ngunit hindi ito pinansin ng huli at bangulong, ang pamana at kasanayan ng babaeng ito ay makapangyarihan at sa makatuwid ay may magandang ugat ng batas na nagpapahintulot sa kanya na may kumpara sa mga unang yugto ng True Mystic rank. Sa puntong ito ay naunawaan ni Francis ang ugat ng batas ni Sandra. Naunawaan ni Francis ang pamamaraan at direksyon upang mabuo ang ugat ng batas ngunit kulang sa oras. Sa pagkakataong ito, muling umatake si Sandra nang lumitaw ang mga linya ng yelo sa kanyang balat. Icewind Phoenix Wings. Ang bagyo ng hangin sa himpapawid ay biglang nagtipon at lumakas ang kapangyarihan.
Sa wakas ang mapangwasak na kapangyarihang iyon ay naging isang Ice Phoenix na nagdulot ng presyon mula noong sinaunang panahon. Ito ang bloodline power mo. Bahagyang nanginig ang bloodline ni Francis at ang sinaunang aura ay nagpahirap sa kanyang paghinga. Kahit na nasa kanya ang 3 bulaklak na treasured lotus, mahirap para sa kanya na harapin ang hakbang na ito. Gayunpaman, sa mapanganib na sandaling ito ay naging kalmado si Francis. Sa ilalim ng pagsasara ng God's spiritual eye, nakita niya ang paggamit ni Sandra sa kanyang bloodline power. Dahil ang kanyang bloodline ay may parehong elemento tulad ng sa akin, ito ay dapat na angkop para sa akin. Tumalon ang puso ni Francis. Sure. Ang isang diagram kung paano dapat gamitin ang bloodline ay lumitaw sa isip ni Francis ayon sa kung paano ito ginamit ni Sandra ay kinopya sa kanyang sarili. Espiritual na mata ng Diyos kopyahin. Ang kaliwang mata ni Francis ay nagbigay ng misteryosong asul na liwanag at sa susunod na sandali, ginaya niya ang mga kilos ng kamay ni Sandra, ikinakaway ang mga ito sa hangin. Huwang! Isang malaking ngunit malabong figure ang lumitaw sa likod ni Francis. Ito ay kahanga-hanga at nakaupo sa isang hindi kumpletong trono ng yelo, tulad ng Panginoon ng taglamig. 352. Mula pa sa kabisera, ang paggamit ni Francis ng bloodline ay mas mahusay kaysa dati. Weng! Isang malaking misteryosong figure sa paligid ng 1 yarda ang taas ang lumitaw sa likod ni Francis ngunit sa pagkakataong ito ay mas malinaw na ito kaysa sa nakaraan. Ang pinagkaiba lang ay sa ilalim ng figure ay tila lumitaw ang malabong trono ng yelo at nagbigay ito ng sinaunang aura. Iyon. Sa spectating stand, sinuri ng Mystic Ice Queen ang figure sa likod ni Francis nang may pagtataka. Ang figure na iyon ay malinaw na isang kapangyarihan na nagmula sa kanyang ninuno. Gayunpaman, ang gayong dalisay at lumang bloodline na kapangyarihan ay isang bagay na kahit ang Mystic Ice Queen ay hindi alam. Break! Sumigaw si Francis at itinulak ang kanyang palad na parang bulaklak na namumukadkad at kulog na dumadagandong. Sa palad na ito ang Lightning Inheritance at Mystic Ice Treasured Bible's Insight ay ganap na pinagsama at ang epekto nito ay hindi kasing simple ng 1+1. Malinaw, ang pag-unawa ni Francis sa ugat ng batas nitong mga nakaraang araw ay bumuti. Ang palad ay napapalibutan ng isang hugis ng yelo na maaaring mag-freeze ng dugo. Ang palad na itinulak ni Francis ay lumawak hanggang sa isang bulaklak ng yelo at kidlat sa paligid ng 10 yarda ang laki. Boom! Ang Ice Phoenix ay nakipagsagupaan sa bulaklak ng yelo at kidlat, na lumikha ng isang nakakatakot na umuusbong na tunog. Basag! Sumabog sa hangin ang bulaklak ng yelo at kidlat. Hu! Ang Ice Wind Phoenix Wings ng Sandra ay mayroon pa ring kalamangan at naka-charge kay Francis kahit na ito ay hindi kumpleto. Hindi nagulat si Francis. Nagkaroon ng malaking pagkakaiba sa paglilinang sa pagitan ng dalawa. Bam! Ang natitirang kapangyarihan ng Icewind Phoenix Wings ay bumagsak sa 3-flowered treasured lotus at nagpanginig sa 3 petals. Woo! Ang misteryosong figure sa likod ni Francis ay umungal ng malalim at nagbigay ng mahiwagang proteksyon na naging dahilan upang mawala ang lamig sa sandaling ito ay malapit na. Paano ito posible? Ang iyong mga kilos ng kamay ay eksaktong kapareho ng sa akin. Ninakaw mo ang aking pamamaraan. Hindi makapaniwalang tumingin si Sandra kay Francis. Hindi niya inaasahan na mayroon siyang ganoong kalakas na bloodline power. Ang kakaiba ay ang bloodline na elemento ni Francis ay kapareho ng sa kanya. Bumalik sa Canopy Great Country Prince Jean at August bloodline secret technique ay iba kaya tinitingnan lamang ito ni Francis para pagbutihin ang kanyang sarili. Ngayong nakilala na niya ang isang taong may kaparehong elemento ng bloodline, maaari niya itong direktang kopyahin. Paano nito ninanakaw ang iyong diskarte? Ang mga ice elemental na bloodline ay hindi isang bagay na mayroon lamang ang Mystic Ice Palace. Ngumiti si Francis. Ikaw ay nililigawan si kamatayan. Kahit na ang iyong kadugo ay maaaring malakas, ang pagkakaiba sa cultivation at mastery ay hindi maaaring sarado. Malamig ang mukha ni Sandra nang muli siyang umatake. Icewind Phoenix Wings. Ang isang Ice Blue Windstorm ay napalitan ng isang malaking Ice Phoenix na durog patungo kay Francis.
Ice Lightning Mystic Flower. Ipinalibot ni Francis ang kanyang bloodline power at itinulak ang kanyang palad, direktang sumama sa Ice Phoenix habang kumukulog. Pa! Bam! Boom! Sa pagkakataong ito, naging mas pamilyar ang husay ni Francis at maaari niyang direktang harapin si Sandra. Sa mga tuntunin ng purong pinsala, ang kapangyarihan ng yelo at kidlat ni Francis ay mas malakas kaysa sa yelo lamang, ngunit ang paglilinang ni Sandra ay umabot sa true mystic rank at may ugat ng batas na nagbigay sa kanya ng malaking kalamangan. Sa makatuwid, sa mga sagupaan ay dehado pa rin si Francis, ngunit mas mahusay ang ginagawa kaysa sa pag-iwas lamang. Nagsalubong ang mga kilay ni Sandra at nakaramdam ng problema. Nasa likod ni Francis ang 3 flowered treasured lotus para sa pagtatanggol at may misteryosong proteksyon ng trono ng yelo sa likod niya. Ang lamig na dumaan sa depensa ay mahiwagang mawawala kapag ito ay nakalapit kay Francis, at sa paglipas ng panahon ay lumiwanag ang figure sa likod ni Francis. Napakabangis ng batang lalaking ito na may kulay asul na buhok. Nagagawa na niyang harapin si Sandra. Mukhang hindi pa rin kilala ang numero 1 itim na kabayo sa Northern Stage. Nagulat ang mga manunood. Si Kaden, Hansel at ang lalaking may multo ay nagulat din. Ang mga mata ng napakalaki na kahangahangang Diyosa na si Wendy ay kumislap ng may pagkasindak, ang kanyang kadugo ay nakakakuha pa nga ng kapangyarihan ng yelo. Ang pamana ng bloodline ni Francis ay maaaring ipagtanggol pati na rin ang pag-atake. Dagdag pa sa 3 flowered treasured lotus, hindi siya matatalo. Sure. So. Ang 3 flowered treasured lotus ay biglang lumipad at dahan-dahan, ang kanyang depensa ay naging opensa. Pa! Bam! Boom! Nagsagupaan sina Francis at Sandra sa hilagang entablado at wala ni isa sa kanila ang nagbigay daan. Ang aura ni Sandra ay mas malakas samantalang si Francis ay mas maliksi at ang kanyang bulaklak ng yelo at kidlat ay namumukadkad sa bawat oras. Mukhang hindi masama ang 2 itim na kabayo sa Northern Stage. Ang lakas ng 2 itim na kabayo ay maihahambing sa mga unang yugto ng True Mystic Rank. Ang labanan sa hilagang entablado ay umaakit sa mga tingin ng karamihan. Nanalo si Little Sister. Matapos ang mahabang panahon na tumahimik si Goddess Wendy, sa wakas ay bumulong. Bilang isang napakalaking kababalaghan, ito ang kanyang conclusion. Sino ang mananalo at sino ang matatalo? Sina Kaden, Hansel at ang lalaking may mata ng multo ay nag-iisip. Itong Francis ay talagang isang itim na kabayo na kahit ako ay hindi nakita, ngunit sa kasamaang palad ay matatalo siya. Sabi ni Kaden nang may katiyakan. Anong ibig mong sabihin? Tanong ng binata na nakaharap sa parisukat. Mataas ang tingin niya kay Francis at ang pakikipagpalitan niya kay Sandra ay napakaganda. Anumang pamana ng bloodline ay hindi maaaring tumagal magpakailanman. Napangiti si Kaden. Nang marinig ito ng parisukat na mukha ng kabataan ay bahagyang nagbago ang ekspresyon, ngunit pagkatapos ay bumantong hininga siya, na parang inaamin ang kaalaman ni Kaden. Kapag nawala ang proteksyon ng kanyang bloodline power, paano niya haharapin ang True Mystic Rank? Ang mga mata ni Sandra ay kumikislap sa pagiging saplada. Bagamat hindi niya kayang pangalagaan si Francis sa ngayon, mayroon pa rin siyang kalamangan. Ang pag-aaway ng dalawa ay makakaubos ng kanilang bloodline power, at ang mga bloodline ay isang pamana na mahirap palitan. Sa mga tuntunin ng bilis ng pagbawi, ang mga bloodline ay mas mabagal kaysa sa chi ng True Spirit. Higit pa rito, naniniwala si Sandra na sa paggamit niya ng bloodline, mas magtatagal siya kaysa kay Francis. Matatalo ba ako? Paanong hindi nakikita ng espiritual na mata ng Diyos ni Francis ang kasalukuyang sitwasyon? Habang nagpapatuloy ang laban ay nauubos ang kanyang bloodline power, pero ayaw niyang magpatalo ng ganito. Hindi ako magiging kapareha niya physically unless I form my root of law. Mukhang masusubok ko lang ang mental energy. Sinuri ni Francis. Ang mga espada, kamao at chi ng True Spirit ay pawang mga pisikal na pag-atake na lumitaw sa katotohanan. Eye of Illusion. Sa sobrang lakas ng root of law niya, siguradong hindi mababa ang level ng energy niya sa pag-iisip. Eye of Eye Soul.
Nililinang niya ang elemento ng yelo kaya dapat magkaroon ng malakas na resistensya laban sa mental energy. Eye of the Heart. Malamig ang mga mula sa Mystic Ice Palace at mahirap makahanap ng depekto. Isinaalang-alang ni Francis ang kanyang tatlong eye bloodline techniques ngunit nalaman na ang pinakamahusay ay ang Lightning Fire Gods ay ang pinakamahusay na pagpipilian. Nagkasagutan ng apoy at yelo at nabuo ang mata ng kidlat na apoy mula sa kidlat at apoy na umatake sa pamamagitan ng pisikal at mental na dimensyon ng enerhiya. Siyempre, may pagpipilian pa rin si Francis at iyon ay ang Water Moon God Peach Fan na magpapaputok ng direktang pag-atake ng mental energy. Ang taong may higit na mental na enerhiya ay may mas malaking kalamangan. Subukan natin ang Lightning Fire God's Eye. Nag-isip si Francis at nagpa siya. Weng! Sa loob ng kanyang dantian, biglang tumalon ang isang tipak ng True Spirit Lightning Fire. Isang malabong asul na dugo ang nagkonekta nitong True Spirit Lightning Fire sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata. Sa loob ng sukat ng kanyang kaliwang mata, ang kalahating transparent na True Spirit Lightning Fire ay sumanib sa nagyayelong lawa. Pang 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 pang. Ang God Spiritual Eye ni Francis ay pumutok na may kakaibang ritmo. Ang nagyayelong lawa sa kanyang kaliwang mata ay biglang napalibutan ng kalahating transparent na asul na apoy ng kidlat at apoy na umiikot na parang may buhay. Sa pagsasama ng kapangyarihan ng mata at True Spirit Lightning Flame, ang huli ay tila naging mata ni Francis. Sa sandaling ito sa oras, ang mga gilid ng kaliwang mata ni Francis ay napapalibutan ng malabong asher na apoy ng kidlat na mabilis na umikot. Iyon. Ang puso ni Sandra ay nanginginig at nakaramdam ng pagkabalisa. Paano? Paano ito posible? Ang lalaking may multo na nanunood ay sumigaw sa gulat, ito ang pamamaraan ng Ghost Eye Flame ng aking pamilyang Wu. Kidlat apoy ng mata ng Diyos. Bukas. Kumislap ang kaliwang mata ni Francis. Shoo! Isang malabong asul na apoy ng kidlat ang lumitaw sa kung saan at sinunog ang katawan ni Sandra gamit ang isang boom. Ito ay hindi lamang isang normal na apoy. Sa isang kisap mata, nagsimulang mag-apoy ang Asher Lightning na apoy at umabot pa sa dimensyon ng mental energy. Napasigaw si Sandra habang namumutla ang kanyang mukha at lumalabas ang malamig na pawis sa kanyang noo. Pinaikot niya ang kanyang Chi of True Spirit at lumitaw ang mga maliliwanag na linya sa kanyang balat. Shoo! Halos lahat ng apoy sa kanya ay naapula ngunit ang bilis ng Lightning Fire God's Eye ay masyadong mabilis at tatama sa target halos sa parehong pagkakataon na ginamit ito. Nang mapatay ang apoy ng kidlat, nasunog ang balat ni Sandra ngunit mas maraming panganib ang nagmula sa dimensyon ng enerhiya ng kaisipan. Ang Lightning for God's Eye ay pinagsama mula sa God's Spiritual Eye ni Francis at True Spirit Lightning Fire upang masunog din ito ang dimensyon ng mental energy. Sa pagharap sa pag-atake ng kaluluwa, si Sandra ay nagkaroon ng mas kaunting paraan ng pagtatanggol. Napaungol si Sandra at gumulong sa lupa. Ang hindi nakikitang apoy ng kidlat ay nag-aapoy sa kanyang dimensyon ng enerhiya sa pag-iisip at naranasan niya ang sakit na hindi pa niya naramdaman noon. Little sister. Ang ekspresyon ng Diyosa Wendy ay lubhang nagbago. Blue-haired brat. How dare you steal the Ghost Eye Flame secret technique ng pamilya Wu natin? Ang ghost-eyed na lalaki ay umungal. Ang Lightning Fire God's Eye ni Francis ay halatang kinopya sa kanya ngunit mas malakas pa kaysa sa kanya. Sa mga sandaling ito, ang lalaking multo ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit at selos. Sandali, ang pinaka-nakakatakot na kapangyarihan ng mga bloodline ng batang ito ay ang pagsisiyasat at pagkopya ng mga kakayahan ng kalaban. Biglang may naisip ang lalaking multo at hindi napigil ang huminga ng malamig. Bilang isa sa mga kahalili ng tatlong pangunahing pamilya ng mata, ito ang unang pagkakataon na nakarinig siya ng isang napakapangit na bloodline ng mata. 353 The Overwhelming Prodigies Challenge. Hilagang yugto. Mula sa napakaraming kababalaghan hanggang sa mga normal na henyo at manunood sa buong kontinente, lahat sila ay nabigla. Kidlat apoy ng mata ng Diyos. Kumikislap ang kaliwang mata ni Francis at ang kalahating transparent na apoy ay dumapo kay Sandra. Napagpasyahan ng tagumpay sa isang kisap mata.
Walang nag-akala na magiging ganoon kabilis ang pagbabago. Ilang sandali bago nagkaroon ng ganap na kalamangan si Sandra ngunit ngayon ay gumulong-gulong na parang mas gugustuhin niyang mamatay. Bahagyang nagulat si Francis. Ang kapangyarihan ng Lightning Fire God's Eyes ay lumampas sa kanyang inaasahan at agad na pinilit ang kalaban sa isang sitwasyon sa buhay o kamatayan. Sa sandaling ito ang kalahating transparent na apoy ng kidlat ay sinusunog ang kaluluwa ni Sandra at ang sakit na iyon ay 10 hanggang 100 beses na mas masakit kaysa sa pisikal na sakit. Little sister. Sandra. Mabilis na umamin ng pagkatalo. Bulalas ni Goddess Wendy at ng Mystic Ice Queen sa spectating stand. Flop. Napasigaw si Sandra at pagkatapos ay nahimatay. Sure. Ikinaway ng judge ang True Dragon flag habang matalim ang tingin niya kay Francis. Weng. Ang True Dragon token ni Francis ay naging mas maliwanag at naging malabong pilak mula sa malalim na tanso. Ang kanyang Dragon Blessing ay tumaas ng malaking margin. Nang dumating si Francis mula sa entablado ay nakita niya ang malamig na hangarin ng pagpatay kay Goddess Wendy pati na rin ang selos at galit ng ghost-eyed na lalaki. Kahit na ang kanyang katanyagan ay lumago pagkatapos ng laban na ito ay nasaktan niya ang isa sa napakaraming kababalaghan at naging sanhi ng pagseselos ng lalaking may mata ng multo. Ang pangunahing punto ay upang mabilis na mabuo ang ugat ng batas. Umupo si Francis at nagsanib ang mga insight sa kanyang isipan at nakipag-ugnayan sa nakapalibot na Heaven-Earth Yuan Chi. Ngayon, ang labanan ng 5 zone ay pumasok sa mga huling yugto at sa northern stage ay 4 na itim na kabayo, si Francis lamang ang nagkaroon ng 45 panalo. Ang labanan noon lang ay ginawang si Francis ang numero 1 itim na kabayo sa northern stage. Kasabay nito, mayroon ding mga itim na kabayo mula sa silangan, timog, kanluran at gitnang mga zona. Ang southern zone ay may 4 na itim na kabayo kabilang sina Wuheng at Quincy. Si Wuheng ay lumaban gamit ang isang kamay lamang at natalo pa ang isang tao sa True Mystic rank. Sa itaas ng arena sa entablado. Ang 9 na sovereigns ay nanunood sa arena na may nagulat na mga ekspresyon. Ang Wuheng na ito ay napakabata ngunit may pakiramdam ng isang guro. Wala siyang kadugo o mahusay na talento ngunit kaya niyang abutin ang hakbang na ito. Kakaiba, kakaiba. Naisip ng Bronski na higanteng Deputy Palace Lord. Ito ay talagang isang himala at napigilan pa niya ang kanyang tunay na antas ng paglilinang. Ang bloodline ng mata ng batang may kulay asul na buhok mula sa Northern Zone ay malakas din at hindi bababa sa katumbas ng 3 pangunahing pamilya ng mata. Zizi, baka may koneksyon ito sa isa sa 8 Great God Eyes. Tinalakay ng mga soberano ang kanilang mga iniisip. Ang pagpapala ng dragon sa henerasyong ito ay hindi kapani-pani walang malakas at ang dami at kalidad ng mga itim na kabayo ay nalampasan ang nakaraan. Ang bawat isa sa 5 napakahusay na kababalaghan ay maaaring durugan ng ilang henerasyon. Sa mga ulap, isa pang malabong figure ang lumitaw. Sa larawang ito ang berdeng damo, makikita ang mga tao at maging ang 2 pakpak o tao na may katawan na ahas. Isa pang inheritance shadow ang lumitaw. Itinaas ng mga soberano ang kanilang ulo. Ito ang Green Ocean Inheritance at naglalaman ng ilang species na wala na ngayon sa kontinente. Ang manang ito ay lumitaw lamang isang beses 10,000 taon na ang nakalilipas. Ang halaga ng Green Ocean Inheritance ay talagang hindi masama at malapit sa 4 Great Inheritance. Lalong lumawak ang mga ngiti ng mga soberano. Ang unang round ng Sacred True Dragon Gathering ay hindi pa natatapos at 2 inheritance shadow ang lumitaw. Maging sa Sword Saint Waxy, ang panahon ng Patriarch ng Scarlet Moon, walang nangyaring ganoon. Ang tanging pinagsisisihan ay ang alinman sa 4 na Great Inheritance ay hindi pa nakikita. Kung wala kahit isa sa 4 na dakilang pamana ang lumitaw kung gayon ito ay labis na ikinalulungkot para sa henerasyong ito. Huwag magpanik, ang 4 na dakilang mana ay lilito lamang sa huling sandali. Bahagyang ngumiti ang Deputy Palace Lord na may tansong balat. Kahit na ang panahong ito ay makapangyarihan, ang pagpapala ng dragon ay hindi aabot sa pinakamataas hanggang sa mga huling yugto ng Sacred True Dragon Gathering. Northern Zone.
Umupo si Francis na naka-cross-legged sa lupa at itinoon ang lahat ng kanyang focus sa ugat ng batas. Sa loob ng kanyang dantian ay nanginginig. Ito ang pinagmulan ng lahat ng cultivation ni Francis. Ang kanyang mga insight at lahat ay nakabatay dito. Nagsimulang lumitaw sa kanyang isipan ang mga insight ni Francis at paminsan-minsan ay lumilitaw ang malabong asul na mga bungkos na nagsanib sa lupa. Sa sandaling ito, ang ugat ng batas ay nagsimulang mabuo sa isip ni Francis. Kung lightning inheritance lang, baka nakabuo na ako ng ugat ng batas. Napabuntong hininga si Francis. Alam niyang wala siya sa true mystic rank pero sinusubukan niyang bumuo ng ugat ng batas. Higit pa rito, siya ay sakam at nais na pagsamahin ang asensya ng Mystic Flower Treasured Bible dito. Gayunpaman, kahit na si Francis ay wala ng daan para umatras, hindi niya ito pinagsisihan. Ang lakas ng ugat ng batas ay nakakaapekto sa lakas ng isang tao mamaya. Halimbawa, naabot lang ni Sandra ang true mystic rank ngunit nagawa niyang talunin si Tiansan. Hindi umatras si Francis at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Sa ilalim ng panggigipit na ito, ang kanyang espiritual na mata ng Diyos. Ang mga kasanayan sa pag-aaral at pag-unawa ay umabot sa isang tugatog ng matuklasan ang kanyang potensyal. Ang mga insight sa isip ni Francis ay maaaring magkasalungat ng 1,000 beses. Weng! Itinuro ng True Dragon Token si Francis sa entablado. Sumusuko ako. Isang late stage na true human rank youth ang nagpout at umamin na natalo ng hindi nag-iisip. Matapos talunin si Sandra, Francis ay ngayon ang numero 1 itim na kabayo ng North at ang kanyang lakas ay maihahambing sa unang baitang. Pagkababa niya ng stage, nakaramdam si Francis ng lamig na nagpalamig sa kanyang katawan. Tumingin-tingin sa paligid. Ang mga mata ni Goddess Wendy ay puno ng malamig na pagpatay na layunin at sa tabi niya ay si Sandra na may maputlang mukha. Ang Mystic Ice Queen ay nag-cross ang kanyang mga kamay at ginagamot ang kanyang disipulo. Master, wala ka bang magagawa? Tanong ni Goddess Wendy. Mula noong labanan, si Sandra ay pumasok sa isang sitwasyon ng buhay o kamatayan. Sa kabutihang palad, mayroong pinagmulan na Core Realm Sovereign dito at spiritual pills na nagligtas sa kanyang buhay. Lumabas na si Sandra sa danger zone ngunit ang pinsala sa kanyang kaluluwa ay hindi na mapapagaling sa loob ng maikling panahon. Nag-aalala lang ako na mapinsala nito ang ugat ng batas ni Sandra at kung ito ay malubha, hindi na siya makakapag-improve pa. Napabuntong hininga ang Mystic Ice Queen. Kung gayon, hindi ba ibig sabihin? Ang Diyosa na si Wendy ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin sa ayaw. Oo, hindi na siya maaaring magpatuloy sa pagsali sa Sacred True Dragon Gathering. Malakas na sabi ng Mystic Ice Queen habang nakatingin siya ng malalim sa likod ni Francis at natahimik. Kahit na ang isang sovereign sa Origin Core Realm ay hindi maaaring makialam sa Sacred True Dragon Gathering. Ang bawat henyo sa Sacred True Dragon Gathering ay may proteksyon ng Sacred Alliance, lalo na ang mga nakapasok sa top 100. Higit pa rito, naalala niya na si Francis ay nagmula sa Iron Blood Religion. Dahil walang namatay o napilayan, hindi siya maaaring makialam sa mga juniors. Damn it! Ang mata ni Goddess Wendy ay kumikislap na may layuning pumatay at ang hangin sa paligid ay natatakpan ng yelo. Sovereign, gusto kong hamanin si Francis. Inilabas ni Goddess Wendy ang kanyang kumikinang na gintong True Dragon Token at ang kanyang Dragon Blessing ay sumaklaw sa buong Northern Zone. Ayon sa mga panuntunan ng Sacred True Dragon Gathering, lahat ay may 3 pagkakataon na hamanin ang isang tao. Bago ginamit ni Sandra ang ganitong paraan para hamanin si Francis at sa pagkakataong ito ay gagawin din ni Goddess Wendy ang paraan para ipaghiganti ang kanyang kapatid. Kahit na hindi ko sinasadyang pumatay sa Sacred True Dragon Gathering, papatayin kita kahit na kailangan kong mawala ang ilan sa aking Dragon Blessing. Kahit papaano ay lampoin kita at sisirain ang iyong cultivation. Ang mukha ni Goddess Wendy ay puno ng hangarin na pagpatay at ang kanyang Snow White na halos perpektong mukha ay baluktot. Dumagundong ang True Dragon Token ng napakaraming prodigy at isang malabong gintong dragon ang nakabalot kay Goddess Wendy. Diyos ko, ano ang ginagawa ni Goddess Wendy?
Hinahamon ng isang itim na kabayo bilang isang napakalaking kababalaghan. Ang eksenang ito ay nagulat sa buong sinaunang arena. Trevor, mula sa Middle Zone. Linda, mula sa Eastern Zone. Shane, mula sa Southern Zone at Dexter, mula sa Western Zone ay may naramdaman lahat at lumiko patungo sa Northern Zone. Agad-agad. 5 Gold Dragon Blessings ang bumangon mula sa 5 zone. Sa sandaling ito, ang unang round ng Sacred True Dragon Gathering ay pumasok sa isang peak at ang kapaligiran ay na-hype. Hindi mabilang na mga henyo ang nakaramdam ng pagkulo ng kanilang dugo. Weng. Huang. Ang mga nakapaligid na estatwa ng bato ay naging mas totoo. Mabilis na tumaas ang pressure mula rito at kahit ang mga nasa Origin Core Realm ay hindi nakatiis. Ang aura na ito ay kahanga-hanga, makapangyarihan at tila nagmula sa mga sinaunang panahon. Ang sinaunang arena ay tila nagpasiklab sa mga kapangyarihan ng dakilang sinaunang panahon. Ito ay talagang isang pinakamataas na panahon. Ang mga mata ng bronze na balat na higanteng Deputy Palace Lord ay puno ng pananabik. Higit pa rito. Isa pang anino ang lumitaw mula sa mga ulap. Sa pagkakataong ito, ang larawan ay napuno ng mga ulap at ang mga eksena ay tila nakatambak ng mga karagatan ng dugo at mga bundok ng mga bangkay na kahit na ang mga henyo sa loob ng sinaunang arena ay nararamdaman. Aking Panginoon! Ito ay ang mana na nagmumula sa Scarlet Moon Inheritance. Bakit napakabilis na lumitaw ang pamana ng Scarlet Moon? Ang Scarlet Moon Inheritance ay talagang karapat-dapat na maging isa sa 4 Great Inheritance. Kalalabas lang nito at itinulak sa gilid ang 2 pang mana. 354 tapos na para sa iba. Walang nag-isip na bago pa man matapos ang unang round ng Sacred True Dragon Gathering, lalabas ang mana na sumasalamin sa Scarlet Moon Inheritance. Ang Scarlet Moon Inheritance ay nirerango na ikatlo sa 4 Great Inheritance at ang Scarlet Moon Patriarch ay nakatanggap ng manang ito. Ang mga sovereign na ito sa Sacred Alliance ay natigilan. Sandali, may mali. Bagamat ang henerasyong ito ay puno ng mga henyo at may 5 napakahusay na kababalaghan, ang unang round ay hindi pa rin sapat upang maakit ang 4 na magagandang mana. Ang bronze skin na Deputy Palace Lord ay kumunat ang kanyang mga kilay at naramdamang may kakaiba. Weng! Ang madugong larawan sa ulap ay naging malabo at tila hindi matatag. Biglaan. Shua! Isang malaking duguan na kamay na halos 100 yarda ang haba ay lumitaw sa harap ng mana ng Scarlet Moon. Shua! Ang anino ng Scarlet Moon Inheritance ay agad na nawala. Ano? Anong nangyari? Ang mga sovereigns ng Sacred Alliance ay nanlaki ang kanilang mga mata sa gulat. Bagamat hindi pa nakakonekta ang Scarlet Moon Inheritance, lumitaw na ang Inheritance Shadowang nito. Paano mawawala ang isang Inheritance Shadowang? Sino ang may kapangyarihang ilipat ang Scarlet Moon Inheritance? Nagkatinginan ang mga soberano. Mayroong 2 kinakailangan para magawa ito, 1. Magkaroon ng cultivation ng malapit sa Void God Realm at 2. Dapat na konektado sa Scarlet Moon Inheritance sa anumang paraan at maaari itong ipatawag sa isang lihim na kasanayan. Huminga ng malalim ang Deputy Palace Lord. Isang tao lamang ang nakatupad sa 2 kinakailangan sa itaas. Sino ito? Ang Scarlet Moon Patriarch. Bulalas ng Sacred Alliance Sovereigns. Nakakatakot na kalkulasyon. Ang ating Sacred True Dragon Gathering ay ginawa para sa iba. Ang pagbabasbas ng dragon mula sa Sacred True Dragon Gathering at ang pagpaplano ng Scarlet Moon Patriarch ay nagpakitang muli ang Scarlet Moon Inheritance. Kung hindi ako mali, ang Scarlet Moon Demon ay dapat na nasa kontinente sa isang lugar na nagbubukas ng Scarlet Moon Inheritance. Ang mga soberano sa lalong madaling panahon ay dumating sa isang conclusion. Lahat ay ginawa para sa ibang tao. Sa pag-iisip tungkol sa resultang ito, ang 9 na soberano ay nagalit at ayaw. Noon ang Patriarch ng Scarlet Moon ay halos tumawid sa buong kontinente at para makarating sa hakbang na iyon, ang lakas at pamamaraan ng Scarlet Moon Patriarch ay walang kapantay. Deputy Palace Lord, dapat ba tayong magpadala ng mga tao para hanapin ang lugar kung saan bubuksan ang Scarlet Moon Inheritance at itigil ang kanilang revival? Tama, sirain ang relihiyon ng demonyo.
Ang kasalukuyang mga soberano ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin. Paanong ang Scarlet Moon Patriarch ay walang anumang planong nakahanda pagkatapos ng mahabang panahon? Sa ngayon, nakatago siya sa kadiliman habang tayo ay nasa liwanag. Maaaring hindi natin siya mahanap ngunit tiyak na mahahanap niya ang Sacred True Dragon Gathering. Kapag pinaalis na natin ang mga tao, madali nang sirain ng Scarlet Moon Demonic Religion ang Sacred True Dragon Gathering. Mahina ang boses ng Deputy Palace Lord at natahimik ang iba pang sovereigns. Masyadong perpekto ang mga kalkulasyon ng Scarlet Moon Religion Patriarch at ginamit ang Sacred True Dragon Gathering upang muling buksan ang Scarlet Moon Inheritance. Ngayon ang Sacred Alliance ay hindi na rin makagalaw dahil ang Sacred True Dragon Gathering ay nasa liwanag at kung papaalisin nila ang mga tao at pagkatapos ay dumating ang Scarlet Moon Religion Patriarch, mawawala sa kanila ang lahat. Pagkatapos ng lahat, ang Scarlet Moon Religion Patriarch ay isang alamat na kayang takpan ng langit gamit ang kanyang kamay. Sino sa kontinente ang nang-ahas na harapin ang Scarlet Moon Religion Patriarch? Lahat, ito ay isang maliwanag na panahon at ang pagkakataong lumitaw ang Heaven's Legacy Inheritance ay palaging tumataas. Kapag dumating na ang Heaven's Legacy Inheritance, babaguhin nito ang sitwasyon ng kontinente at mas kapaki-pakinabang kaysa sa Scarlet Moon Inheritance. Malakas na sabi ng Deputy Palace Lord. Kung ano ang tama ng Deputy Palace Lord? Ang Scarlet Moon Inheritance ay mas mainam para sa mga nasa demonyo at masamang landas at hindi kasing ganda ng Legacy Inheritance ng langit o ang Seven Sword Inheritance. Lahat ay tumango. Ang Scarlet Moon Inheritance ay nirerango sa ikatlo ng Four Great Inheritance at ang Heaven's Legacy Inheritance pati na rin ang Seven Sword Inheritance ay nirerango sa itaas nito. Natanggap ni Sword Saint Waxy ang Seven Sword Inheritance at naging kritikal na tao sa pagtalo sa Scarlet Moon Religion Patriarch. Ang sinaunang arena. Ang paganino ng Scarlet Moon Inheritance ay isang maliit na pagkaantala na tumagal ng 10 paghinga at ang mga labanan ay nagpatuloy pa rin sa bawat zone. Northern Zone. Hinamon ng napakaraming kahangahangang Diyosa na si Wendy si Francis. Mabuti. Tumango ang hukom ngunit nakipag-away lang si Francis kaya't hindi agad malabanan. Ang mga patakaran ng Sacred True Dragon Gathering ay napakahigpit at lalabanan lamang ni Francis si Goddess Wendy kapag umakyat na siya sa susunod. At sa oras na ito, naabot na ni Francis ang mahalagang punto sa pag-unawa at pagbuo ng kanyang ugat ng batas. Sa loob ng kanyang isip, ang malabong asul na kalahating transparent na mga linya ay kumikinang sa kidlat at namumulaklak. Ang ugat ng batas ay nagmula sa pinagmula ng mental energy at isang pagtaas ng mental energy. Kapag na-condense na ang bawat aksyon ni Francis ay makakakonekta na sa Heaven-Earth Lightning Law at tumaas ng husto sa kapangyarihan. Sa oras na iyon bukod sa cultivation ni Francis, hindi siya magiging iba sa True Mystic rank. Ang aking ugat ng batas ay nagmumula sa pagsasanib ng Lighting Inheritance at Mystic Flower Treasured Bible, ang kombinasyon ng parehong landas ng matuwid at masama. Kapag nabuo na ito ay magiging mas malakas pa ito kaysa kay Sandra. Si Francis ay napuno ng pag-asa. Hindi niya alam na ang pagbuo ng ugat ng batas mula sa dalawang magkaibang batas ay isang bagay na hindi man lang naisip ng normal na true human rank. Ang paggawa nito ay halos tumama si Francis sa isang ipinagbabawal na lugar. Ito ay isang napakadelikadong gawa at kung mabaygo, maaaring magresulta sa pagkawasak ng kanyang mental na enerhiya ngunit sa kabutihang palad ang espiritual na mata ng Diyos ni Francis ay maaaring magsuri at magkalkula ng mas mahusay kaysa sa iba. Ang kanyang pinagmumula ng enerhiya sa pag-iisip ay hindi rin masusukat at nakapasok na siya sa sinaunang daw ng kaluluwa kaya hindi nakatagpo ng anumang mga panganib. Francis. Isang boses ang biglang tumunog sa isip ni Francis. Binuksan ni Francis ang kanyang mga mata at tumingin sa spectating stand. Ang nagsalita ay si Timor. Kapag hinamon ka ni Goddess Wendy, mas mabuting umamin ka ng mabilis na pagkatalo. Seryosong sabi ni Timor. Ano? Hamon ni Goddess Wendy. Si Francis ay sininok at natakot. Kailan ito? Inilagay niya ang lahat ng kanyang lakas sa pag-condense ng ugat ng batas at hindi niya alam ito.
Pagtingin niya sa paligid ay nakita niya si Goddess Wendy at ang kanyang mga mata ng layuning pumatay na halos nagkatotoo at sumugod pa sa level ng mental energy ni Francis, na nagdulot sa kanya ng malamig na lamig. Alam kong ayaw mo at sinusubukan mo ang iyong makakaya, ngunit ang lakas ng napakalaking prodigies ay hindi lamang isang antas sa itaas mo. Bata ka pa at higit sa 10 taon na mas bata kaysa sa marami pang iba. Nagulat na ako sa iyong pagganap. Nagbabala si Deputy Patriarch Timor. Hindi pa rin nakaka-recover si Francis mula sa paghamon ng napakaraming kababalaghan. Ang bawat isa sa napakaraming kababalaghan ay may lakas na halos maihahambing sa isang True Lord rank. Una, ang panunood lamang ng 5 napakahusay na kahangahangang si Francis ay napagpasyahan na ang kanyang mga pagkakataong manalo ay wala pang 10% at maaaring matalo kaagad. Huwag mong pilitin. Siguradong walang magandang intensyon si Goddess Wendy na hamanin ka. At saka, kahit matalo ka, hindi mawawala ang malaking dragon blessing. The key point is the inheritance, that's the best thing. Nagpatuloy si Timor. Deputy Patriarch, relax, alam ko ang gagawin. Tumango si Francis. Malinaw na matalino ang plano ni Timor at mas pinapahalagahan ang pangkalahatang sitwasyon. Kung sinubukan ni Francis na pilitin ito, paano siya makakakuha ng pwesto sa pagiging baldado? Paano siya makakakuha ng mana? Ayon sa Sacred True Dragon Gathering, kung maraming inheritance ang lumitaw, ang mas mataas na ranggo ang makakakuha ng unang pagpipilian. Para sa mga bahagyang mas malalaking inheritance na iyon, maaaring mayroong maraming mga spot sa halip na isa lang. Blue-haired brat, sinira mo ang kinabukasan ng little sister ko. Hindi siya makakapasok sa mga mana sa pagkakataong ito. Ibabalik ko ang ginawa mo sa kanya at lumpo ka. Malamig ang mga mata ni Goddess Wendy. Wendy, huwag kang sumobra mamaya. Huwag mong sirain ang iyong kinabukasan dahil sa maliliit na bagay. Nagbabala ang Mystic Ice Queen. Bilang isang elder, hindi niya maaaring parusahan si Francis dahil iyon ang magpapababa sa kanyang katayuan. Higit pa rito, ang kalahok ng Sacred True Dragon Gathering ay mapoprotektahan, lalo na ang isang itim na kabayo tulad ni Francis. Mabagal na lumipas ang oras at parehong naramdaman ni Goddess Wendy at Francis na masyadong mabagal ang paglipas ng oras. Maraming mga henyo ang tumingin kay Francis ng may pagkatuwa. Si Angelica, Sanfeng, Balmond at ang kumpanya ay nag-aalala lahat. Walang sino man ang nakasira sa alamat ng isang napakalaki na kababalaghan. Lahat sila ay lubos na nadurog. Sa oras na ito, isang kapana-panabik na labanan ang nangyari sa gitnang yugto. Topher laban kay Trevor. Sa isang panig ay ang pinuno ng napakaraming mga kababalaghan na sinasabing dumurog sa 12-dosenang henerasyon at ang isa ay nasa tuktok ng hilagang kontinente. Yuan Mountain Great Secret Palm. Inipon ni Topher ang lahat ng kanyang kapangyarihan at ginamit ang ultimate skill ng Heavenly Yuan Clan ng walang pag-aalinlangan. Boom! Ang palad ay kumikinang at ang isang metal na imprint ng isang bundok ay tila lumitaw na maaaring durugin ang anumang bagay sa loob ng 100 yarda na radius. Bahagyang nanginig ang buong entablado sa harap ng nakakatakot na galaw na ito at dahil sa lakas ay hindi na makahinga ang mga henyo. Napakalakas ng Topher na ito. Naabot na ng kanyang Yuan Mountain Great Secret Technique ang karunungan na ito. Si Kaidan, ang lalaking multo at ang kumpanya ay natigilan. Kasing lakas ng bundok. Kung hindi ginagamit ang bloodline ko, hindi ko ito mahahadlangan. Tumalo ng puso ni Francis. Naabot na ni Topher ang hakbang na ito. Walang kapantay sa ilalim ng langit. Walang ekspresyong itinulak ni Trevor ang isang palad na tila nangingibabaw sa lahat. Boom! Tila yumanig ang langit sa harap ng palad na ito at isang mahiwagang liwanag ang tila pumutok sa langit, na sinisira ang lahat at anuman sa landas nito. Aking Panginoon, mayroon siyang kapangyarihan sa labanan ng isang True Lord rank. Ang Trevor na ito ay talagang karapat-dapat na maging isang napakalaking kababalaghan na nalampasan ng 12-dosenang henerasyon. Nalampasan niya si Sword Saint Waxy, ang Scarlet Moon Patriarch noong kaedad niya sila. Ang buong gitnang yugto ay nabalot ng makapangyarihang unparalleled ni Trevor sa ilalim ng husay ng Heaven. Bam!
Lumipad ang anyo ni Topher at tumalsik ang isang bibig ng dugo sa himpapawid habang ang kanyang mukha ay pumuti. 355 aminin ang pagkatalo. Si Topher, ang alamat ng hilagang kontinente ay nasugatan sa isang galaw lamang ng napakaraming kababalaghan na si Trevor. Bumagsak si Topher sa lupa at pinunasan ang dugo sa gilid ng kanyang bibig dahil sa pagkabigla. Gaano kapareho ang eksenang ito mula sa huling Sacred True Dragon Gathering? Marami siyang pinagbuti sa nakalipas na 10 taon ngunit pareho ang resulta. Sure. Lumitaw ang figure ni Trevor at sinabi sa mababang tono, "Ikaw ang unang nakatanggap ng isang suntok mula sa akin sa Sacred True Dragon Gathering at mayroon pa ring kakayahang lumaban." Lumitaw ang kapitan sa mukha ni Topher. Kaya, paano kung maaari siyang kumuha ng isang suntok? Nasugatan na siya. Kung siya ay patuloy na lumaban siya ay malubhang masugitan at maaaring makapinsala sa kanyang pundasyon, ibig sabihin ay ang kanyang huling resulta ay magiging mas mababa at maaaring hindi makapasok sa isa sa mga mas mahusay na mana. Inaamin ko ang pagkatalo ko. Hindi nagtagal ay nagpa siya si Topher. Ang nakakatakot na kalaban sa kanyang harapan ay umabot na sa pinakamataas na True Mystic rank ngayon mula sa mga unang yugto ng True Mystic rank 10 taon na ang nakakaraan. Ang 5 napakahusay na kababalaghan ay tunay na pinakamataas. Inamin ni Topher ang pagkatalo ay napailing si Trevor sa bahagyang pagkadismaya at ang kanyang anyo ay nag-iisa habang siya ay lumalabas ng stage. Matagal na siyang nag-iisa. Sa panahong ito, ginawa ni Trevor na mawala ng kulay ang ibang mga henyo, siya ang kanilang kalungkutan. Gayunpaman, paanong hindi malungkot si Trevor? Walang sino man sa henerasyong ito ang kanyang katapat. Sa maliit na entablado sa itaas. Ang siyam na sovereign ay palaging nanunood ng mga laban ni Trevor. Xing Chen, hindi masusukat ang mga nagawa ng iyong anak sa hinaharap. Kung tama ang pagkakaalala ko ay 26 hanggang 27 taong gulang pa lamang ni Trevor at nakarating sa True Spirit Realm noong siya ay 10 pa lamang, naging nangungunang henyo sa mga kontinente. Bumantong hininga ang Mystic Sword Sovereign. Sa huling Rising Dragon Auction, lumitaw ang Mystic Sword Sovereign at isa na ngayon sa 9 na Sovereign sa maliit na entablado. Ang ilang mga Sovereign ay tumingin sa isang gwapong figure na may inggit. Siya ang ama ni Trevor, si Xing Chen. Hehe, paano kung sabihin ko sa iyo na sinadyang pigilan ni Trevor ang kanyang sarili upang hindi makalusot? Kung hindi siya ay maaaring nasa True Lord rank siya ngayon. Ngumiti si Xing Chen. Nang marinig ito, ang puso ng mga soberano ay nanginginig. Kung ganoon nga ang kaso, wala nang saysay ang Sacred True Dragon Gathering na ito. Halimbawa, si Shane, Goddess Wendy at ang kumpanya ay walang anumang banta sa kanya. Bahagyang bumantong hininga si Xing Chen. Hindi niya talaga sinang-ayunan ang ginawa ng kanyang anak. Kung naabot ni Trevor ang True Lord rank ay wala nang kahulugan sa unang lugar, bakit gusto niya ang pagbabagong ito? Pagkatapos ng pagkatalo ni Topher, maraming tingin sa sinaunang arena ang lumingon sa Northern Stage. Isa pang labanan mula sa isang napakalaking kababalaghan ang darating at ito ay ang napakalaki na kababalaghan na humahamon sa ibang tao. Natanggap ni Goddess Wendy ang asensya ng Mystic Ice Inheritance at tila nilinang ang bihirang Mystic Ice Jade Charming Body, nakapansin-pansing pinapataas ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. May pagkakataon siyang homonin ang posisyon ni Trevor sa Sacred True Dragon Gathering na ito. Sa huling Sacred True Dragon Gathering, Goddess Wendy ay isa rin sa mga pangunahing kalaban ni Trevor. Ang talakayan ng marami ay tungkol sa Northern Zone at nang nabanggit si Goddess Wendy, ganoon din si Francis. Matapos talunin si Sandra, si Francis ay naging numero 1 itim na kabayo ng Northern Zone at sa mga kabayong naruroon sa buong Sacred True Dragon Gathering, tiyak na siya ay nasa top 3. Nagtataka ako kung gaano karaming mga galaw ang maaaring gawin ng numero 1 itim na kabayo ng North mula sa isang napakaraming kababalaghan. Hehe, sa palagay ko ay matatalo siya sa loob ng 3, at malamang na matatalo siya sa una. Sandali, baka aminin agad ni Francis ang pagkatalo. Ang mga henyo ng Northern Zone ay naghihintay para sa labanang ito. Hulaan lang ng lahat kung gaano siya tatagal sa harap ng napakaraming kababalaghan.
Parang hindi nila naisip na si Francis ang mananalo. It was just that it was too unrealistic. Maging ang alamat ng hilagang kontinente na si Topher ay umamin ng pagkatalo pagkatapos ng isang galaw sa harap ng napakaraming kababalaghan, kaya magkano ang magagawa ni Francis na mula rin sa Northern Continent. Maliban kung paikliin ko ang ugat ng batas at magtagumpay ang planong iyon, wala na akong pagkakataon. Sinuri rin ni Francis ang resulta ngunit ang conclusion ay wala siyang pagkakataon. Ang ikinalulungkot ay ang ugat ng batas ni Francis ay nasa huling yugto nito at nakatagpo ng pagtutol doon higit sa lahat dahil ang pagsasama ng asensya ng Mystic Flower Treasured Bible sa Lightning Inheritance ay naging mas mahirap. Sa loob ng kanyang isip, ang mga transparent na linya ng Asher ay lumikha ng malabong mga bulaklak at napapalibutan ng mga bitik ng kidlat. Ito ay simula pa lamang na hugis ng ugat ng mga batas. Hindi pa ito ganap na nabuo ngunit kahit noon pa man, may kaunting kakayahan pa rin si Francis na isagawa ang Heaven-Earth Yuan Chi at lumikha ng higit na kapangyarihan. Ang kanyang pagsisikap ay hindi nasayang. Ang lakas ni Francis ay tumaas ng husto. Weng! Bigla siyang itinuro ng kanyang True Dragon Token patungo sa Northern Stage. Nagsisimula na sa wakas. Ang Diyosa na si Wendy ay naiinip na umakyat sa entablado. Wendy, hinahamon mo si Francis. Kung manalo ka, kalahati lang ng karaniwang halaga ng Dragon Blessing ang makukuha mo at kung matalo ka, doble ang talo mo sa karaniwan. Walang emosyong sabi ng judge. Sa isang normal na labanan ang matatalo ay mawawala ng maliit na bahagi ng kanilang Dragon Blessing at kahit na manalo si Wendy sa laban na ito, kalahati lang ng karaniwan ang magagawa niya. Nangangahulugan ito na kahit natalo si Francis, hindi gaanong nabawasan ang pagpapala ng dragon. Kinukumpirma ko. Walang pagdadalawang isip na sagot ni Wendy. Ginamit niya ang parehong paraan tulad ng kanyang kapatid na babae upang labanan si Francis. Sure. Ang figure ni Francis ay naging isang arko ng kidlat na dumapo sa Northern Stage. Ang ugat ng batas ay bahagya ng namuo ngunit naramdaman ni Francis na ang Heaven-Earth Yuan Chi ay mas malapit at ang kanyang bilis ay tumaas. Francis, hindi ka aaminin na talo ka, di ba? Ngumiti si Goddess Wendy habang malamig na kumikislap ang kanyang mga mata. Aminin ang pagkatalo. Gumalaw ang puso ni Francis. May naisip siyang gawin iyon. Bago pa siya makapagsalita. Hindi ka magkakaroon ng pagkakataon. Ang mga mata ni Goddess Wendy ay kumislap at ang kanyang Snow Jade Perfect Figure ay naglabas ng mapang wasak na lamig na tila nagmula sa isang sinaunang nilalang. Sa sandaling iyon ang hangin sa paligid ay tila nag-freeze at si Francis ay sininok habang ang isang mapanganib na pakiramdam ay bumabalot sa kanyang katawan. Matapos maranasan kung ano ang pakiramdam na harapin ang isang napakaraming kababalaghan, naunawaan ni Francis ang kanilang kapangyarihan. Ito ay tulad ng pagharap sa isang True Lord rank. Mabilis na inamin ni Francis ang pagkatalo. Napagtanto ni Timur sa spectating stand na may mali at napabulalas ngunit napakabilis ng pag-atake ni Goddess Wendy. Extreme Northern Ice Wind. Ang kanyang mga damit ay lumipad sa hangin habang ang kalangitan ay napuno ng malamig na nagyayelong agos na agad na lumikha ng isang bagyo ng yelo na tumawid sa 1 milyang radius. Napuno ng malamig na lamig ang bawat sulok ng entablado at ang tubig at entablado ay naging yelo. Sa sandaling iyon, si Goddess Wendy ay parang diyosa ng yelo ng mundo ng yelo at nyebe na kumokontrol sa lahat. Isang layer ng yelo ang nabuo sa paligid ni Francis at ang kanyang bloodline power pati na rin ang Chi of True Spirit ay nabura ng malamig na lamig. Ang kanyang Chi of True Spirit ay ganap na nagyelo at hindi na makatiis. Kaya, ito ang kapangyarihan ng napakaraming kababalaghan. Naramdaman ni Francis na nawala ng malay ang kanyang mga paa. Isang hininga mamaya. Nawala ng ganap na kontrol si Francis sa kanyang katawan at ang lamig ay sinubukang palamigan ang kanyang kamalayan. Para siyang estatwa ng bato na nanatiling nagyelo sa kinatatayuan. Sa puntong ito ang tanging bagay na magagalaw ni Francis ay ang espiritual na mata ng Diyos. Mapaglarong ngumiti si Goddess Wendy habang ang hangin ng transparent na yelo ay nabuo sa kanyang palad at mas malakas kaysa dati. Hindi maganda.
Ang God Spiritual Eye ni Francis ay nakalock sa hangin sa kamay ni Goddess Wendy. Ito ay mas malakas at mas condensed kaysa sa Extreme Northern Extreme Wind. Isang panganib na hindi kailanman bumalot sa kanya. Sinabi sa kanya ng instinct na kung ang bola ng hangin na iyon sa kamay ni Goddess Wendy ay lipad siya ay magiging selyadong sa walang hanggang pagtulog at magiging isang tunay na estatwa ng yelo na walang buhay. Nawalan ako ng kakayahang kumilos. Kung sinasadya niya akong patayin, mawawalan siya ng karapatang sumali sa Sacred True Dragon Gathering. Ang kalmadong isip ni Francis ay umikot at napagtanto na hindi ito sinasadya ni Goddess Wendy. Ito ay hindi katumbas ng halaga. Kung gusto ni Goddess Wendy na ipaghiganti ang kanyang kapatid, ang pinakamahusay na paraan ay ang pilayin si Francis o gawin ito para hindi na siya makasali sa Sacred True Dragon Gathering na walang pagkakataon sa mga mana. Bukas ang bloodline. Ang kaliwang mata ni Francis ay nagningning ng misteryosong asul habang ginagamit niya ang kanyang God Spiritual Eye para i-activate ang kanyang bloodline power. Isang manipis na ice blue na tato ang lumitaw sa balat ni Francis. Weng Hu. Isang malabong napakagandang figure na nakaupo sa isang trono ng yelo ang biglang lumitaw sa likod ni Francis at ang lamig sa katawan ni Francis ay agad na humina. Extreme Northern Mystic Wind. Malamig nang umisi si Goddess Wendy habang handa na siya para dito at nagpaputok ng isa pang condensed ball ng malamig na hangin patungo kay Francis. Hong! Hu! Ang figure ni Francis ay pinabalik ng 15 yarda at ang figure sa likod niya ay may ilang bitek. Bubugbugin kita ng paulit-ulit hanggang sa masira ng lamig ang iyong katawan. Sa ganitong paraan mawawala ang pakiramdam ng iyong katawan. Sa oras na iyon bukod sa mental energy consciousness ay magiging isang naglalakad ka lang malamig na bangkay na hindi mabubuhay sa kalahating taon. Isang malamig na flash ang lumitaw sa mga mata ni Wendy. Hindi lang niya gusto na hindi na makasali si Francis sa Sacred True Dragon Gathering, gusto rin niyang direktang pumatay. Hanggat hindi agad namatay si Francis sa entablado, hindi na kailangang magbayad si Goddess Bing. Weng! Ginamit ni Francis ang kanyang God Spiritual Eye at ang figure at ice throne sa likod niya ay nagsimulang ayusin ang sarili at ito ay naging maliwanag. Ang ice light figure ay nagbigay kay Francis ng misteryosong proteksyon mula sa yelo. Sa puntong ito ang bloodline figure ni Francis ay naging mas malakas sa halip na humina. Huang! Itinulak ni Goddess Wendy ang isa pang palad at nawala ng kakayahang gumalaw si Francis. Talaga bang aaminin ko ang pagkatalo ko? Nasunog sa apoy ang kaliwang mata ni Francis. Sa totoo lang, may kapangyarihan si Francis na magpaputok. Ang kanyang boses ay maaari ding ipadala mula sa dimensyon ng enerhiya ng kaisipan kahit na ito ay nasa ilalim ng pagguho ng yelo. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.